Napagdaanan ko ang napakaraming hirap, nagbuntis ng 10 buwan, at gayon pa man ikaw, kakapanganak lang, namamatay ng bata. O Diyos ko, ano ang nagawa ko? Para tratuhin mo ako ng ganito, bakit? Aking anak. Patawarin mo ako, inay. Sa susunod na buhay, tiyak na ipapanganak ka sa mas magandang kalagayan. Saan nanggaling ang batang ito? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. O Diyos ko. Nawalan lang ako ng anak at pagkatapos ay binigyan mo ako ng isa pang anak. Salamat. Salamat. Ito ba ang pag-asang ibinigay sa akin ng Diyos? Mula ngayon, ikaw ay anak ni Letizia Jo. Itong si Julia ay maaaring mamuhay saan man. Sana ikaw ay maging kasing lakas ni Julia. Ikaw ay tatawaging Julia Jo. Julia. Wow, ang pula mong pantal ay lalong nagiging matingkad. Inay, naitanong ko na sa doktor. Dapat ay ito ay isang genetic allergy. Maaaring gumaling ito sa ilang taon. Nako. Ngunit sinabi rin ng doktor na ang pulang batik mo na ito ay maaaring magudyok ng iba pang sakit sa balat. Kailangan mong maging mas maingat sa karaniwan. Alaynan. Ngunit, maaari rin na, sa pulang batik na ito, mo sa kalaunan mahahanap ang iyong tunay na ina. Ayokong gawin iyan. Ikaw lang ang aking ina. Inay, Hoy, umuulan na. Pumasok ka na agad. Pupunta muna ako sa opisina. HMM. Mag-ingat ka sa daan. Sino nga ba talaga ang nagnakaw ng pulse Aries ni Monica? Magtapat ka agad. Kung hindi, mamaya pag nagkita tayo, hindi lang pagkatanggol sa trabaho ang madali. Walang nagtatapat. At nahanap na ito ni Monica. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Julia Jo, napakalakas mong loob, ng ahas pang nakawin ang mga gamit ko rin. Julia Jo, talagang malakas ang iyong loob, sapat na ang tapang para nakawin ang aking mga gamit. Hindi ko ginawa yan. Imposible. Alam ng lahat sa kumpanyang ito, ang iyong ina ay isang tagahugas ng pinggan. Ang iyong pamilya ay napakahirap. Kung hindi ikaw, sino pa? Iyon ay ikaw lang ang umuwi ng pinakahuli. Ikaw nga iyon. Nag-overtime ako buong gabi kahapon. Wala akong pinuntahang iba. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang mga surveillance camera. Tapos, ang ibig mong sabihin, kaya, sinasabi mong pinararatangan ka ni Binibini. Hindi ako nagnakaw. Wala kang ebidensya. Sa anong batayan mo ako inaakusahan? Bakit mo ako pinapalaya? Nasa mesa mo ang pulseras na iyon. Nahanap ito. Naglakas ka pa ring itanggi iyan. Impossible. Hindi ako iyon. Hindi ko kinuha ang pulseras mo. Ikaw talaga. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pulse Aries ni Binibining Zhao ay napakahalaga? Ikaw at ang iyong ina na nagtatrabaho, hindi ninyo kayang bilhin iyon. Ang ating Binibining Zhao ay ang anak ng Zhao Group. Paano mo nagawang nakawin ang kanyang mga gamit? Para ka na ring humihingi ng problema. Ang pulse Aries na ito, ngunit espesyal itong dinala ng aking ama mula sa ibang bansa. Dinala ito pa uwi. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyong dolyar. Alam mo, talaga, ang mga dragon ay nangganganak ng dragon, ang mga phoenix ay nangganganak ng phoenix. Katulad ka lang ng iyong mahirap na ina, mukhang marami kang natutunan, ang kakayahang magnakaw at manlinlang. Huwag mong insultuhin ang aking ina. Inuulol kita, tapos, ang iyong ina ay mabaho lang na basura, at ikaw ay maliit na basura lang. Hawakan siya. Bitawan mo ako. Tigil, hindi ako iyon. Hindi ako nagnakaw, bitawan mo ako. Tigil. Ano ang nangyayari dito? Ginoong Zhao, si Julia Jo ay nagnakaw ng mga gamit ni Binibining Zhao. Hindi rin niya inaamin. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Na manggulo sa kapatid ko? Hindi ko. Malinaw ang ebidensya. Gusto mo pa bang itanggi iyan? Kapatid,
Alam kong mahirap ang kanilang pamilya. Karaniwan akong tumutulong sa kanya ng malaki. Ngunit hindi ko inaasahan. Nagag-antay siya ng kasamaan sa aking kabutihan. Pagnakaw ng gamit, sinaway ko siya. Sa halip ay itinanggi niya ito. Paano ka nagkaganyan bago kumuha ng mga tao? Hindi ba kayo nag-background check? Bakit basta-basta lang kumukuha? Mga taong tulad, marami na akong nakilala. Hindi ko alam. Anong klaseng tao ang dapat guluhin? At anong klaseng tao ang hindi dapat guluhin? Paano mo nagawang guluhin ang kapatid? Gagawin kong hindi sulit ang iyong buhay. Sabi nila ang lahat ng daliri ay konektado sa puso. Ginoong Zhao. Paano kung gumamit tayo ng karayo para tusukin ang kanyang mga daliri? Tingnan natin kung siya ay maglalakas loob pang magnakaw muli. Tama. Hindi ako nagnakaw. Hindi ninyo ito maaaring gawin. Matigas pa rin, ano? Mukhang kailangan kitang bigyan ng leksyon. Hindi ka matututo kung wala ito. Tawagin ang tao. Huwag. Bitawan mo ako. Hindi. Huwag. Julia Zhu, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad kay Binibining Zhao, may pag-asa pa. Hindi ako nagnakaw. Kahit ngayon pa, kahit patayin mo ako, hindi ako magtatapat. Hindi ka pa rin nagsisisi. CJ, kung matigas ka pa nga, tawagin ang tao. Basagin mo ang kamay niya para sa akin. Tumigil. Bakit nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na pakiramdam habang nakatingin sa batang ito? Tatay, perpekto ang iyong pagdating. Ninakaw niya. Ang Pulse Ares na binigay mo sa akin, ang kapatid ko at ako, ay pinarurusahan siya. Isa lang namang Pulse Ares. Kalimutan na lang. Tatay, Sa tingin ko, siya ay sapat na ang parusa. Paano kung paalisin na lang natin siya sa kumpanya? Tatay, ginulo niya si Monica. Hindi natin pwedeng basta na lang siya pakawala. Paano ko ba kayo tinuruan noon? Sa buhay, laging mag-iwan ng espasyo. Kung kaya mong magpatawad ka. Pero ginulo niya si Monica. Kung mapapatawad natin siya ng ganoon kadali, nasaan ang dangal ng pamilyang Zhao? Tatay, Tama na yan. Buser, magsiuwi na kayo. Ginoong Zhao. Ang health report ng ating mahal na dalaga ay lumabas na walang palatandaan ng pagmana ng sakit ng kanyang ina, Nevus Flammius. Ang sakit na ito ay may napakataas na tsansa ng pagmamana. Naranasan ito ni Jin Chen. Bagaman ginomong ito sa tamang oras, nag-iwan pa rin ito ng mga allergic side effects. Mabuti na lang walang minana si Monica. Alan, hindi mo kailangang mag-alala. Napakasalusugan ng ating anak. Ginoong Zhao, mayroon pa pong isa. Sabihin mo, Ang blood type ng ating mahal na dalaga ay type E. ano? Pareho kaming type A ni Alan. Paano nangyari na? Nagkaroon ng anak na type B? Posible kayang si Monica ay hindi ko anak? Posible kayang si Monica ay hindi ko anak? Pero narinig ko, ang madam ay nanganak sa bahay. Paano nangyari yon? Oo, paano nangyari yon? Paano ipapaliwanag ang blood type na ito? At saka, nagmana si Jin Chen ng nunal, pero wala si Monica nito. Posible kayang huwag ninyong hayaang kumalat ang bagay na ito. Para sa akin at kay Monica. Magsagawa ng DNA test. Huwag mo nang isipin yan, huwag ka nang magalit. Tungkol sa kwintas na yan, bibilhan ka ng kuya mo ng bago. salamat, kuya. Sa pagkakataong ito, mapalad ka. Ngunit kung mayroon pang ibang pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na gawin kang maglaho sa Silver City. Sabi ko, hindi ako nagnakaw. Bakit hindi nyo pinakikinggan ang paliwanag ko? Dahil hindi ka karapat-dapat. Mayroon akong lakad, mauuna na ako. HMM. Pinabayaan ba kitang umalis? Ano pa ang gusto mo? Lumuhad ka kagad, humingi ka ng tawad kay Binibining Zhao. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Kahit mahirap ako, mayroon akong mga prinsipyo. Hindi talaga ako magnanakaw. Anong ginagawa mo? Ninakaw mo ba ito? Mahalaga ba iyon? Nasisiraan mo ako ng puri. Tama, hindi iyon mali. May inutusan akong gumawa nito. Julia Joe, kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang sarili. Tingnan mo ang sarili mo. Isang anak ng mahirap. Bakit ka makikipagkumpetensya sa akin? Sa iisang kumpanya. Sinasabi ko sa iyo, basura ay basura pa rin. Huwag mong isiping makakaangat ka. Ikaw, araw-araw kang nagsusuot ng mahabang damit. Ano ang sinusubukan mong itago? Posible kaya, mayroon kang ayaw ipakita. Kunin ang mga gamit niya.
Habarin mo ang damit niya para sa akin. Hayaan mo siyang umalis. Huwag mo akong hawakan. Bitiwan mo ako. Huwag kang lumapit. Umalis ka, bitawan mo ako. Monica, tingnan ang kanyang mga kamay. Hindi ito nakakahawa, di ba? Diyos ko, Julia Jo, ikaw, bakit mayroon kang malalaking pulang butik? Julia Zhu, hindi dahil sa nasa tambakan ka, kaya ka nagkasakit na nakakahawa, di ba? Hindi nakapagtataka na palagi kang nagsusuot ng mahabang manggas. Sa murang edad, namumuhay ng pabaya. Diyos ko naman, hindi ito venereal disease, di ba? Nagsasalita ka ng walang saysay. Hindi ko ginawa. Ang masasamang tao ay karapat-dapat sa sirang katawan. Ito ang tunay na karapat-dapat sa iyo. Lahat ay dapat makita ito ng malinaw. Anong klaseng tao ka? Isang murang prostituta. Bilisan mong tumayo para makita ng lahat. Ipakita mo, Julia. Julia. Julia, ikaw. Bakit ka na parito? Julia. Anong nangyari sa mga kamay mo? Bakit ganyan ang mga iyan? Sino ang nanakit sa iyo? Sino talaga iyon? Ako. Bakit ni binubuli ang anak ko? Magsalita ka. Mag-ingat ka sa mga sinasabi. Anong ibig mong sabihin sa pagbubuli sa anak ko? Nalimasan ni Julia Jo. Ang mga pag-aari ni Binibining Jack. Iyan ang eksaktong nararapat sa kanya. Ma, hindi ako nagnakaw. Siniraan nila ako. Naniniwala si mama sa iyo. Hinding-hindi magnanakaw ang anak ko. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Hindi pagkakaintindihan. Nakita ng lahat sa kumpanya. Ang aking bracelet ay natagpuan. Kay Julia Jo. Pero malinaw mong sinabi. Ano ang sinabi ko? Narinig ba ng lahat? Kayong lahat. Ma, huwag kang makipagtalo. Sila ngayon ay malinaw na sinisikap akong saktan. Hindi takot si Julia. Iuuwi ka ni mama. Hoy, nagnakaw at susubukan pang umalis. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aming binibining Monica ay anak ng pinakamayamang tao sa lungsod, si Ginoong Jack. Sa isang salita lamang niya, maipapabilanggo niya ang magnanakaw na ito nang walang kawala. Wala kang ebidensya. Bakit ganyan ka kumilos? Ebidensya. Ang aming binibining Monica ay kumikilos nang hindi nangangailangan ng anumang ebidensya. Ang buong kumpanya ay akin. Madali akong makakahanap ng mga saksi. Napakadali. Ma, huwag kang makinig sa kanila. Julia, malaki ang negosyo ng pamilya Jack. Ma, hindi natin kayang ipagsapalaran ito. Makinig ka kay mama. Binibining Monica Jau. Naging pagkakamali namin ngayon. Ikaw ay isang mapagbigay na tao. Pakiusap. Patawarin mo kami. Salamat. Maraming salamat. Ma, Patawad. Sa isang salita lamang ng paghingi ng tawad, gusto mo na itong matapos. Masyadong hindi taos-puso iyan. Iminumungkahi ko na. Mas mabuting lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Monica Jau. Kung hindi, sa kapangyarihan ng pamilya Jau, tiyak na maipapabilanggo namin siya nang walang kawala. Ma, huwag kang lumuhod. Hindi kayang makita ni mama na mapapabilanggo ka. Binibining Jau. Lumuhad na ako. Pakiusap. Patawarin mo kami. Salamat. Salamat. Ma, bilis, tumayo ka na. Pakiusap. Tumayo ka. Tumayo ka. Makinig ka kay mama. Makinig ka kay mama. Binibining Jau. Mayroon akong pera. Babayaran ko ang iyong bracelet. Huwag mo akong hawakan. Mom, Sino ang may gusto ng pera mo? Masyado itong marumi. Marumi ang perang ito. Hindi ko alam kung ilang bakterya. Si Monica, ang siyang pinakakulang sa pera. Anong malas? Doktor, kailangan kong hanapin si Dr. Lee. Kung mahawa ko ng sakit na ito, isang nakakahawang sakit, kukunin ko ang buhay mo. Umalis ka agad. Mom, okay ka lang ba? Okay lang. Pakikalma ang sarili, Miss Zhao. Ang iyong kalusugan ay walang problema. Mabuti naman. Sinabi ko na sa'yo, bawasan ang pakikipag-ugnayan sa labas. Sino ang makakaalam kung may mga virus sila, lalo na si Julia Zhu? Naiintindihan ko, kuya. Hindi pwede, bukas kailangan kong kausapin ang Ish para linisin lahat ng pinuntahan niya, disimpektahin ang lahat. Talagang mabait si kuya. Miss, dumating na ang inyong package. Kailangan nyo pong pirmahan. Ako, si Alan, at si Jinchen. Lahat ay kaliwete. Si Monica lang ang kaliwete. Si Monica ba? Talaga bang hindi? Aking tunay na anak? Magpahinga ka na ng maaga. HMM. Lahat ito ay dahil sa bata. Ginagawa nitong madali para sa akin, na makatakas si Julia Jo.
Bukas ng gabi sa taunang pagtitipon, dalhin si Julia Joe at ang kanyang ina. Lahat dito bago magsimula ang taunang pagtitipon. Dapat may kawili-wiling palabas bilang pagbubukas. Ang pulong ngayon, ha? Ngayon, ang pulong na ito. Ako. Bulag ba ang mga mata? Paano nangyari na ganito ang mga bagay? Paumanhin po, paumanhin po. Tapos na ba sa pamamagitan lang ng paghingi ng paumanhin? Huwag na, okay lang. Ang batang iyon. Ginoong Zhao, dumating na si Pangulong Wang mula sa Star Technology. Tara na. Julia, Mom, bakit ka nandito? kumuha ako ng trabaho sa inyong taunang pagtitipon. 500 piso bawat gabi, alam. Sige na, ituloy mo muna. Pagkatapos nito, uuwi tayo ng magkasama. Okay, Okay. bilisan mo na. Naaalala mo ba lahat ng sinabi? Naaalala ko. Mabuti. Pasensya na, pasensya na. Mayroon akong isang damit doon. Magbihis ka muna gamit iyon. Kung gayon, dalhin mo ako roon. Sige. Buti na lang, mahabang manggas ang damit. Paano siya nakapagsuot ng ganyan? Diretso siyang dumating. Nakakatawa talaga. Hindi mo alam, siya ay anak ng mahirap. Ang damit na iyan, siguro galing sa tambakan. Kinuha, di ba? Talagang mapanlait. Tama. Naisip niyang isuot ito sa bulwagan ng pagdiriwang. Talagang naamoy ang kahirapan. Hindi siya ganoon kaganda. Tiyak siyang anak ng mayaman. Talagang mayroon siyang kakaibang aura. Talagang napakaganda niya. Talagang magkakaiba ang buhay ng mga tao. Sila ay isa sa langit, isa sa lupa. Talagang napakaganda niya. Halika kayo, lahat. Tingnan nyo ito agad. Sa kanyang katawan, bakit may napakaraming pulang batik? Ang mga pulang batik na ito. Maaari bang ito ay nakakahawang sakit? Diyos ko, maaari bang ito ay isang STD? Sa tingin ko mukhang magkatulad. Mukha siyang hindi inosente. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi. Ano pa kung gayon? Julia Joe, may sakit ka, pero itinago mo ito sa ating lahat. Maaari kayang, gusto mong mahawa kami. Wala ako. Hindi ito nakakahawa. Sino ang niloloko mo? Ayos lang. Lahat tayo ay magkatrabaho. Hayaan mong tulungan kita. Masyadong marumi ang iyong katawan. Gagamit ako ng mainit na tubig para disimpektahin ka. Anong ginagawa mo? Linisin natin ang iyong sarili. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako may sakit. Gamitin ang lakas. Kailangan nating linisin ito ng husto. Pagkatapos lang noon ito magiging mabuti. Wow, hindi pa ito nalilinis. Hindi. Huwag. Tapos na. Asawa. Gusto ko ng asawa. Nasaan ang iyong asawa? Asawa. Hindi. Hindi niyo ito magagawa. Julia Joe, sinabi mong ikaw, ang iyong pribadong buhay ay magulo. Nakuha mo ang isang venereal disease. Pagkatapos nito, baka walang sino man ang magtatangkang pakasalan ka muli. Mapalad na nandito ang tandang ito. Ikaw, napakaswerte. Haha. Huwag. Huwag at... Sa aking palagay, maaaring may sakit din ang tanga na ito. Perpekto kayong dalawa para sa isa't isa. Siguro, maaari mong gamitin ang lason laban sa lason. Julia. Julia. Umalis na. Mom. Ikaw, malapit nang magkaroon ng manugang. Bakit hindi ka pa mabilis na umaalis sa daan? Talagang ang anak mo ang may sakit. Tiyak na hindi sila makakapag-asawa. Tinutulungan namin siya. Ginagawa mo ito. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Saan naman manggagaling ang kidlat? Patayin na lang ako ng mabilis. Tumawag ng tao para hilahin siya palayo. Gusto kong makita. Ngayon, kung paano niya nakikita ang kanyang anak na nakikipagtalik sa isang baliw. Huwag lumapit. Lahat, huwag lumapit. Hindi ko hahayaan. Nasaktan ninyo ang aking anak.
Huwag. Mom. Bitawan mo ako, Julia. Mom. Bitawan mo ang nanay ko. Isang napakasamang bastardo ka. Bitawan mo ako. Hindi ko ba sinabi sa iyo, tinutulungan namin ang iyong anak, bakit hindi ka nakikinig? Buksan mo ng maluwag ang iyong mga mata, tingnan mo ng malinaw, ang iyong anak kung paano siya tinatrato ng baliw na iyon. Hindi. Maganda siya, di ba? Bilisan mong pumasok, kung hindi ka kaagad pumasok, tatakbo ang iyong asawa. Asawa, gusto ko ng asawa. Huwag lumapit. Julia, bitawan mo ang aking anak. Ano ang nangyayari dito? Umalis ka dyan. Julia. Ma. Julia, ayos ka lang ba? Ikaw na naman. Binalaan na kita noong nakaraan, at nangangahas ka pa rin gumawa ng gulo. Ako ang gumagawa ng gulo. Malinaw na, kayo ang masyadong malupit. Ano ba talaga ang nangyayari? Ate. Si Julia Joe yun, malinaw. Bigla siyang nagkasakit doon mismo, sa katawan niya. Maraming pulang batik ang lumitaw. Kaming lahat, mabuti ang intensyon namin. Gusto naming gamutin siya. Sa halip, nanlaban siya. Hindi niyo ako tinulungan kahit kaunti. Paano naman hindi kami tutulong sa'yo? Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa katawan mo? Ano ba talaga ang mga pulang batik na yan? Paano kung nakakahawang sakit yan? Paggamit ng mainit na tubig para i-disinfect ka, hindi ba't angkop yan? Bukod pa riyan, nahulog ka lang mag-isa. Kalahati ng balikat mo ay nakalabas. Gayon din, hindi namin alam kung ano ang binabalak mo. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang sinusubukan mong landiin? Ang damit na ito, hindi akin. Ang mga damit ko, noong pumasok ako, dumi na ng iba ang mga iyon. Ngunit kanina lang, malinaw na ikaw. Ikaw ang pumunit ng damit ko. May problema ang mga damit na ito. May problema. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagbigay sa'yo ng mga damit na ito? Tapos na iyan. Ginoong Zhao, inaakusahan nila ako. Talagang hindi ko, binigyan siya ng mga damit na ito. Mga walang batayang akusasyon. Paninirang puri sa kapatid ko. Ano pa ang masasabi mo? Siya ang nagsisinungaling. Sa tingin ko, ikaw ang nagsisinungaling. Julia Joe, tigilan mo na ang pagpapanggap. Lahat ng ito, siguradong ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Hindi ganyan. Lahat ng ito ay plano. Julia Joe, alam kong hindi kaya ng pamilya mo, dahil magkatrabaho tayo, madalas kitang tinutulungan. Hindi ko alam kung saan, ako nagkamali sa iyo, para manirang puri ka sa akin ng ganito. Wala kang pruweba. Paano mo sinisiraan ang kapatid ko? Kung patuloy ka sa kalokohan, ipapatanggal ko ang dila mo. CJ, kahit na ang mga damit na ito ay walang kinalaman sa iyo. Ngunit kanina, malinaw kang kasama nila, binuhusan nila ako ng tubig, at inutusan sila, nahampasin ako ng walis, minumura nila ako. Nakita ng lahat, di ba? Ang nakita ko lang ay ang mga pulang batik sa katawan mo. Tinutulungan ka lang ni Miss Zhao na gumaling, kaya pala pinatulong niya ang lahat. Tama, paano malilinis ng walang kaunting pagsisikap? Talagang parang kinagat mo ang kamay na nagpakain sa iyo. Paano ka? Binabago ang katotohanan. Kayong lahat ay iisa kayo. Mag-ingat sa sinasabi mo. Ano ang ibig mong sabihin na iisa kami? Kami ba ay nakakakita ng malinaw? Puro ka lang kalokohan. Noong nakaraan, pinatawad kita. Hindi ko inaasahan na mangangahas ka pa ring guluhin ang kapatid ko. Sinabi ko na sa'yo, kung may susunod pa, gagawin kong hindi ka mapapamahinga. Tatawag ako ng mga tao para baliin ang mga binti, at itapon ka sa dagat. Hindi ito maaaring mangyari. Ma, pakibitawan mo ako. Pakibitawan si Julia. Bitawan mo. Ginoong Zhao, lumabas na ang resulta ng DNA test. Paano nangyari ito? Monica ay tunay na hindi anak ko at anak ni Alan. Kung gayon, sino ang anak ko? Sandali lang. Ama, ito na ang pangalawang beses. Gusto mo pa bang hayaan ang babaeng iyon na guluhin ang kapatid ko? Bago ang insidente, malinaw na. Huwag magmadali sa paghuhusga. Pumunta ka dito. Tinatanong kita, ano ang nangyari dito? Nakita mo dapat, di ba? Sabihin mo sa akin ang tunay na nangyari. Siya ang unang nagsimula. Ang nakita ko lang, noong nahulog siya. Maraming pulang batik sa katawan niya. Miss Zhao, para sa kaligtasan ng lahat. Kaya, ginamit ko ang tubig para gamutin siya. Ate, narinig niyo lahat yan. Julia Joe, ayaw mong sabihin na noong tinulungan ka namin maghugas, medyo malakas kami, binubuli ka namin, di ba? Julia Joe,
May depensa ka pa ba? Hindi ganyan, hindi talaga ganyan, Ginoong Zhao. Hindi mo alam, madalas magpanggap si Julius na mahina sa opisina. Malinaw ang ebidensya, nagpapanggap pa, parang naaawa sa sarili. Para kanino ito? Hindi ganyan ang anak ko, hindi siya magsisinungaling. Siya ang anak mo, syempre, ipinagtatanggol mo siya. Bata ka pa. Pero marami ka ng paraan at pag-iisip. Ama, nakikita mo, di ba? Hindi kami ang nag-akusa sa kanya ng walang dahilan. Julia Zhu, kung ngayon hihingi ka ng tawad sa kapatid ko, maaari pa akong maging mabait. Bakit ako hihingi ng tawad kung hindi ako mali? Bakit ako hihingi ng tawad? Sige, kung patuloy kang ayaw huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Paulit-ulit mong sinasabi na para gamutin ang anak ko, kung gayon, paano siya? Nang dumating ako, agad kong nakita ang handgal na tao na nanggugulo sa anak ko. Wala man lang sa inyo ang tumulong. Sa halip, hinaharangan niyo akong iligtas si Julia. Talaga bang ganyan? Ama, huwag kang maniwala, hindi talaga ganyan. Dalhin siya dito. Tinatanong kita, ano ang ginagawa mo kanina? Asawa. Asawa, salamat, pakihanap, maghanap ng asawa. Ano ang pinagsasabi mo? Magandang asawa, umuwi ka na. Huwag mong hawakan ng anak ko, tabihan mo. Dalhin siya papalayo. Narinig mo lahat yon, di ba? Iyan ang anak mo. Sino ang nagsabi sa handgal na ito, naguluhin si Julia ko? Monica, ano ba talaga ang nangyari? Dad, huwag kang maniwala sa kanya. Dapat sila, nakipagsabuatan sa handgal na iyon para, manirang puri sa akin. Anak mo, kailangan mo akong paniwalaan. Opo, sir, hindi mapagkakatiwalaan ang salita ng hangal. Paano ko gagamitin ang sarili kong kabutihan para manirang puri sa iyo? Madalas kang gumagawa lang ng maliliit na bagay. Ayos lang yan. Paano mo nagawa ang ganito? Sir, hindi pa malinaw ang issue. Paano mo matutulungan ang mga tagalabas? Hindi. Talaga hindi ako. Ito ay isang luxury hotel, nang walang dahilan. Paano makakapasok ang isang handgal? Paano ka makakatrabaho ng ganito? Tama. Kung magwala siya at manakit ng lahat, paano na? Tama, sir. Siguro ay hindi nila nagawa ng maayos ang trabaho nila. Ang pangunahing trabaho nila ay hayaan makapasok ang isang handgal. Walang kinalaman yan sa akin. Ginoong Zhao, kasalanan ko lahat ito. Noong oras na yon, normal siya, gwardiya. Akala ko, isa siyang empleyado ng hotel. Kaya pinapasok ko siya. Isang maliit na issue tulad nito, hindi mo kaya ayusin ng maayos. Hindi ka makapag-supervise ng maayos. Nagiging sanhi ng kaguluhan sa lugar. Simula ngayon, umalis ka sa Zhao Group. Lahat ay nahawaan, nagpapanggap pa rin na inosente. Tama. Ang sakit ng anak ko ay hindi venereal disease kahit kailan. Ito ay allergic erythema. Allergic erythema. Julia. Mama, pakiusap. Bakit may ganito kalaking pulang betik? Mama, ayos lang ako. Paano ka magiging ayos lang? Sabi ko na sa iyo, ang pulang betik na ito ay maaaring magdulot ng allergy sa balat. Namamana. Pulang betik. Si Alan ito. Ang init ng katawan mo. Siguradong nilalagnat ka. Pumunta na tayo sa ospital. Hindi ito laro. Ama, nagkaka-allergy na naman si ate. Ayos lang si ate. Bilis, tawagin agad si Dr. Lee. Ang pulang betik sa katawan ni Julia Jo. Paano ito naging kapareho na yung sa katawan ng kapatid ko? Posible kaya? Sister Monica, ito ang datos ng medical visit. Si Julia Jo ay nasa ospital kahapon. Lumabas na hindi ito nakakahawang sakit. Isa itong allergy. Gaya ng hinala ko. Hindi inaasahan na si Julia Jo at si Ginoong Zhao ay magkapareho ng pisikal na katayuan. Maaari kayang ang kapatid ko ay katulad niya. Ang mababang uri na babae ay karapat-dapat ding maihalin tulad sa aking kapatid. Tama. Pagkakamali ko ang magsalita ng hindi iniisip. Si Julia Jo ay nagdulot sa akin ng pagkapahiya sa taunang pagdiriwang. Hindi ko ito hahayaan. Sister Monica, mayroon ka bang mga plano? Julia Jo, ikaw ay katulad ng aking kapatid. May parehong uri ng pangangatawan, HMPH. Naghanda ako ng regalo, isang malaki para sa iyo. Tingnan natin kung matatanggap mo ito.
Bakit ito Makati? Wala ring mga allergen. Tila kahapon ay maling inakusahan ka. Mayroon kang allergy, hindi isang nakakahawang sakit. Anong ginawa mo sa akin? Julia Jo, huwag kang manirang puri. Wala akong ginawa. Nagbudbad lang ako ng kaunti ng pollen sa iyong mga damit. Sino ang mag-aakala na napakamarupok mo? Kung magpapatuloy ito, maaari akong mamatay. Saan mo akala ang pupuntahan mo? Umalis ka sa daan. Julia Jo, nakakahiya ang kagabi. Ano, hindi mo nagawa na paalisin ang handgal na taong iyon para sa iyo. Sinabi mo na sinira mo ang magandang drama na ito. Paano mo kami babayaran? Umalis ka sa daan. Julia Jo, niloloko mo akong itulak ako. Ah, Wow, bumagsak ka lang. Bakit ka mahina? Bumangon ka. Huwag kang magkunwaring patay. Monica, sabi nila, ang allergy ay talagang nakamamatay. Walang mamamatay, di ba? Ano ang kinatatakutan mo? Kung may problema, ako ang mananagot. Hello. Hello. Gumising ka. Kung hindi ka gigising, may ipagagawa ako sa isang tao na habaran ka at ibato sa pangunahing kalsada. Julia, aray. Julia. Julia, anong nangyayari sa iyo, Julia? Isa itong allergy. Ang allergy ay nagdudulot ng hirap sa paghinga. Maaari itong ikamete. Nakikiusap ako sa iyo. Sino sa inyo ang makakatulong sa akin? Tulungan mo ako. Dalhin ang aking anak sa pinakamalapit na ospital. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Binibini, pakitulungan ako. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung handa kang tulungan ako, bibigyan kita ng pera. Ay nako, nandito ako. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob tumulong. Julia, huwag kang matakot. Siguradong ililigtas ka ni nanay. Lahat kayo, umalis na. Bakit nagmamadali? Isa lang naman itong allergy, hindi ka mamamatay. Ikaw, sa tingin ko si Julia Jo ay nagkukunwari lang. Sir, sinusubukan mo bang manloko ng tao? Julia, masyado kang malupit. Lalabanan kita. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo. Kung may mangyari sa aking anak, ayoko na ring mabuhay pa. Malaya ba kayong lahat? Ang kuya na ito ay talagang makaluma. Sinaktan niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Tila ayaw mo nang mabuhay. Ang aking anak ay allergic sa kwarto. Gusto ko lang siyang dalhin sa ospital. Hinadlangan niya ako at hindi pinayagan. Gusto mo bang panoorin ko ang aking anak na mamatay na lang basta? Ano ang sinasabi mo? Allergic? Mama, Julia, kumusta ka? Ito ay isang bright red nevus na nagdudulot ng allergy. Ito ay nangyayari taon-taon. Hindi ito nakakahawang sakit. Siya ay allergic. Ang Julia Zo na ito lumalabas na may kaparehong pisikal na katangian tulad ko. Hi, ano ang ginagawa mo? Ito ay gamot sa allergy. Huli na para pumunta sa ospital. Kung hindi niya ito inumin, maaari siyang Julia, ayos ka lang ba? Napag-alala mo si Mama. Mama, Salamat, maraming salamat. Monica, anong nangyayari? Bakit kailangang si Ginoong Zhao tumulong kay Julia Jo, ang mababang uri na babae? Kapatid, bakit mo siya tinulungan? Huminto na ang kanyang paghinga. Kung hindi siya nailigtas, talagang mamamatay na sana siya. Binibini, pakalmahin ang inyong sarili. Huwag hayaang makasama ang galit sa inyong kalusugan. Masasamang tao, masasamang tao. Mahal na binata, Monica. Tama na, huwag ka nang magalit pa. Bibilihan ka ni kapatid ng iyong paboritong strawberry cake. Ayoko nito. Subukan mong kumain ng isang subo. Ay nako. Sino ito? Nagpaiyak kay aking mahal na anak? Tatay, si kapatid. Minolestya ako ni kapatid. Tinulungan pa niya ang iba na apihin ako. Jin Chen. Ikaw ang nakatatandang kapatid.
Ama, espesyal ang sitwasyon ngayon. Bunso, kung talagang kinamumuhian mo si Julia Zhu, maaari mo siyang paalisin sa kumpanya. Ayos na. Ang nangyari ngayon, kung hindi ko siya natulungan, talagang mamamatay na sana siya. Kung may mamatay sa kumpanya, hindi iyon magiging maliit na bagay. Isa lang naman itong allergy. Ano ang gayon ka seryoso niyan? May allergy din si kapatid. Hindi ko makita ang anumang mali. Dahil si ama ay nagdala ng pinakamahusay na doktor para sa akin. Para sa paggamot, ang pamilya ni Julia Zhu ay mahirap. Wala silang pera para gamutin ang nevus flammeus. Kung lumala ang kanyang allergy, ito ay magiging napakapanganib. Sinasabi mo na si Julia Zhu ay mayroon ding bright red birthmark. Sigurado ka ba? Lanan, at nagbigay na ako ng aking gamot sa kanya. Agad siyang gumaling. Anong pulang marka? Berdeng marka, kapatid. Tama na. Tapusin na natin dito ang usapan. Ang iyong kapatid ay nag-iisip din tungkol sa pagganap at reputasyon ng kumpanya. Ang iniisip niya, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Ama. Magpahinga ng maaga. Magpahinga. Tama na, huwag ka nang magalit pa. Pumunta ka agad sa ospital. Kunin ang diagnostic file, ang kay Julia Zhu para sa akin. CJ. Sinabi noon ng doktor na si Alan ay may namamanang lupus erythematosus. Napakataas ng posibilidad na mamana ito na si Julia Zhu ay tila kasing edad ni Monica. Posible kaya sa mundong ito na talagang may ganoong pagkakataon? Ginoong Zhao. Talaga. Namamanang lupus erythematosus. Tulad ng kay Alan. Ika-23 ng Abril, 2002. Naaalala ko si Alan, noong araw na ipinanganak si Monica. Ay ika-5 ng Hulyo, 2002. Hindi tugma ang oras, hindi ba? Totoo nga yan. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Ginoong Zhao, noong nawala ang ating dalaga, noong sanggol pa, maaaring ang taong nakakita sa kanya ay naglagay lang ng petsa ng kapanganakan. Posible rin yan. Ang namamanang lupus disease ni Julia Zhu ay tunay na bihirang mangyari. Sa ganitong kaso, tatawagin ko si Julia Zhu dito. Maaari mo siyang tanungin ng personal. Hindi maaari. Si Monica ay may hidwaan sa kanya. Kung papupuntahin ko siya sa bahay, hindi tiyak kung ano ang mangyayari. Ano ang mangyayari? Bukas. Bukas ay pupunta ako sa kumpanya. Ang kapalaran ni Julia Zhu ay tunay na dakila. Kahapon ay hindi pa siya namatay. Hindi ko rin alam kung ano ang ginamit niya para akitin sila. Si Ginoong Zhao ang nagligtas sa kanya. Bakit nagmamadali? Marami pang oras. Titingnan natin mamaya. Anong ginagawa mo? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Binibini, maayos ka lang ba? Nalulula ka ba? Tingnan mo, namumula na. Paano ito nangyari? Ang balat ng binibini ay maselan. Kung may mangyari, maaari mo bang panagutan? Bakit ka nandito? Monica, sino ang taong ito? Ang katulong na nagtatrabaho sa bahay ko. Bakit ka nandito? Noong nakaraang gabi nakipagtalo ka kay Ginoong Zhao. Hindi ka nakatulog ng buong gabi. Nababahala ako na baka may mangyari sa iyo. Kaya sumama ako. Ano ang maaaring mangyari sa akin? Ito ba ay lugar na basta ka na lang makakapasok? Ano ang iisipin ng mga hindi nakakaalam? Siya ay tagapaglingkod ng ating pamilyang Zhao. Hindi alam ang mga patakaran. At dali na, umalis ka na. Opo. Binibini, madumi ang iyong damit. Hayaan mong linisin ko ito. Huwag mong hawakan ang damit ko gamit ang marumi mong kamay. Ito ay mamahaling gawa-gawang damit. Kung dam-umi ito, maaari mo bang palitan? Paumanhin. Mga tulad mo ay puno ng bakterya. Nakakainis talaga. Tara na. Monica, hindi ka anak ng pamilyang Zhao. Anak kita, mahal ko. Isang babae. Anak. Aking anak. Noong taong iyon, nabuntis ako bago ikasal. Napilitang mga naksa, bodega sa trabaho. Inakala ng tagapamahala na pinatay ko ang anak ni Gino, kaya kinuha kanya. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko masasabing anak kita. Tanging mapapanood na lang kita mula sa malayo, habang lumalaki.
Monica. Nagdusa ng husto si nanay. Ngunit hanggat ikaw ay malusog at masaya. Kahit na manatili tayong ganito magpakailanman, ang makita ka, gusto rin ni nanay. Ayokong maranasan mo ang paghihirap na dinaanan ni nanay. Napag-alaman ko na, si Julia Zhu ay may genetic na tatak ng kapanganakan. Siya ang anak ni Zhao Xiangyang. Pumunta ka sa kumpanya ngayon. Kunin mo ang datos ni Julia Zhou at ibigay mo sa akin. Paumanhin. Okay lang, maghuhugas na ako ng mukha. Sa tingin ko ay hindi siya karapat-dapat bilang ina. Hindi ka mabibigyan ng mas magandang buhay. Ngunit magtiwala ka lang. Siguradong gagawin ka ng inay, ang pangunahing anak ng pamilyang Zhao. Hindi ko kailanman papayagan si Julia Zhu na makilala at kilalanin si Zhao Xiangyang. Ginoong Zhao, hinahanap mo si Binibining Zhao, hindi ba? Nasa loob siya nagpapahinga. Gisingin ko siya. Hindi na kailangan. Paano si Julia? Ginoong Zhao, bakit mo siya hinahanap? Sagutin mo lang ang tinanong ni Ginoong Zhao. Tanghalian na ngayon, dapat siya ay nasa hagdanan ng kumpanya. Ang hagdanan ng kumpanya. Medyo pribado siyang tao, hindi gusto makipag-usap sa iba. Tuwing tanghali, kumakain siya mag-isa sa hagdanan. Sige, naiintindihan ko na ngayon. Maaari ka nang umalis. Alan, ay ang namatay na asawa ni Ginoong Zhao, hindi ba? Magaling ang kanyang mga pinta. Nakakalungkot na namatay siya sa murang edad. Kailan kaya ako makakapinta tulad niya? Makakagawa ng mga obra na ganito? Si Alan din ay gumamit ng kanyang kaliwang kamay. Ginoong Zhao, hinahanap mo ba ako? Sa ganitong kaso, mauuna na akong umalis. Ginoong Zhao, si Binibining Zhu ay nasa bubong ng gusali. Tayo na. Gumagamit siya ng kanang kamay, hindi kaliwete. Ito na ba ang pagkakataon na mali ang hinala ko? Ginoong Zhao, Naglililok ka ba? nagpipinta lang ng basta-basta. Ginoong Zhao, paano ka napunta rito? Narinig ko ang nangyari kahapon. Sinabi ni Jean Chen na mayroon kang genetic na tatak ng kapanganakan. Ang kondisyong ito ay totoo ba? Ginoong Zhao, ako. Huwag kang matakot. Wala akong masamang balak. Gusto ko lang malaman kung ang mga magulang mo ba ay may ganitong kondisyon. Ginoong Zhao, bakit mo ito Ang dahilan sa likod nito, sasabihin ko sa iyo mamaya. Ngunit sa ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin, ito ay mahalaga sa akin. May balita mula doon, sinasabing nahanap na nila sila, ang katulong at ang nurse noon. Ano ang sabi mo? Nasaan sila? Naiutos ko na sa mga tao na ibalik sila sa bahay. Pero sa anumang paraan, kailangan nating silang tanungin. Lahat sila ay iginigiit na sinasabi nila. Sinasabi ang ano? Sinasabing namatay ang bata. Noong ito'y ipinanganak. Si Binibining Zhao, dumating lang si Ginoong Zhao. Nagtatanong siya kung nasaan si Julia Zhou. Hindi rin alam kung ano ang pakay niya.
Ano kaya ang kailangan ni Ginoong Zhao kay Julia Jo? Hindi ko rin alam. Nasaan sila ngayon? Nasa hagdanan. Ano ang sinabi mo? Paano nangyari yan? Hindi ako naniniwala. Gusto kong bumalik at ako mismo ang mag-imbestiga. Ginoong Zhao, kayo May ilang bagay pa akong gustong itanong sa'yo, ngunit sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Mamaya, maghahanap ako ng oras. Pag-uusapan natin ng maayos. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala ng aking ama kay Julia Jo? Bakit ganoon siya kamagalang? Julia Jo, sa totoo lang, ano ang ginawa mo sa aking ama? buti na lang kaliwete ako. Hindi na halata ni Ginoong Zhao. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong ipaala sa mga tao sa kumpanya na kaliwete ka, lalo na kay Ginoong Zhao. Kung hindi, mapapahamak ka. Bakit? Ang namayapang asawa ni Ginoong ay kaliwete. Takot si Ginoong Zhao na maalala siya, kaya nag-utos siya na sa kumpanya hindi dapat may anumang may kaugnayan sa kanyang asawa. Pero likas ito, di ba? Ayaw mong mawala ng trabaho. Pakinggan mo ako. Naiintindihan ko, salamat. Ganoon dapat. Ano ang gusto ninyong gawin? Hulihin ninyo siya para sa akin. Julia Jo, paano mo nagawang impluwensyahan ang aking ama? Ginoong Zhao, ang dating asawa ko, matapos isilang ang bata. Agad siyang ibinigay sa kanila. Nasaan na ba talaga ang anak ko? Ikaw, ang anak mong isinila ay patay na. Imposible. Minamanipula mo ako. Ang anak ni Zhao Xiangyang, paano siya basta nalang mamamatay? Ano nga bang nangyari? Sabihin mo agad. Sige, sasabihin ko sa iyo ang tunay na nangyari. Pero pag narinig mo, kailangan mo kaming palayain. Kung hindi kami ay, isasalpok ang mga ulo namin dito hanggang mamatay. Sige. Sabihin mo lang ang nangyari. Ano, pwede ko kayong palayain. Paano kung dayain nyo kami? Ako, ang presidente ng Zhao Group. Tapat ang aking salita. Sige nga. Sabihin mo sa kanya. Ang dating ginang, nanganak nang wala sa panahon. Ibinigay sa akin ng nurse ang sanggol, na ipinagkatiwala sa akin na ibigay ang mga iniksyon para sa sanggol. Pero nagkamali ako, ang gamot sa mesa. Pagkatapos kong iniksyonan ang sanggol, hindi na siya humihinga. Ako ang naging sanhi ng pagkamatay ng iyong anak at ng ginang. Talagang natakot ako. Humingi lang ako ng tulong kay Nurse Sun. Umalis si Nurse Sun. Hindi nagtagal, nag-uwi siya ng bata. Siya na ngayon ang batang ginang. Kung gayon, paano ang tunay kong anak? Nasaan ang tunay kong anak ngayon? Ako, natakot ako kung malalaman mo. Kaya, itinapon ko ang bata sa likod ng bundok. Anong gusto mo? Julia Jo, pati tatay ko ay kinausap mo ng ganyan. Karapat dapat ka ba? Hindi ko ginawa. Wala itong kinalaman sa akin. Si N.A. Zhao ang unang lumapit. Nagsisinungaling, hindi ko pa nakita ang tatay ko. Sa katunayan, bukod sa akin at sa kapatid ko, walang ibang kasinggaling. Julia Jo, ikaw na hamak na babae. Sinubukan mo pang akitin ng tatay ko. Wala kang hiya. Hindi ko ginawa. Naglakas loob ka pa ring itanggi. Naglakas loob ka pa ring umiwas. Bugbugin niyo ako hanggang mamatay. Tulong. Tulong. Julia Jo, narinig ko na ang mga tao may allergy ay dapat kumain ng maraming peanut butter. Ito ang tinatawag na paggamot sa lason ng lason. Hawakan niyo siya para sa akin. Binigyan ka ni Monica ng peanut butter. Palatandaan ito ng paggalang niya sa iyo. Huwag mong tanggihan ang regalo. Mr. Zhao, kami, sa silid ng mga katu, ay umamin. Nakahanap ng isang maliit na libingan. Ang libingang iyon, tinanong ko ang mga tao sa paligid. Sinabi nilang, isang sanggol ang inilibing doon. Hindi niya talaga ako niloko. Ang anak ko, ay talagang pumanaw na. Nahuli na si tatay. Anak, mag-isa ka lang dito. Napakalungkot, inililibing ng 20 taon. Paumanhin, anak. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ni tatay. Tutulungan kitang lumipat para makasama ang iyong ina. Anak.
Sino ka? Ginoong Zhao. Bakit ka nandito? Naparito ako para magbigay galang. Magbigay galang. Ito ay puntod ng aking anak. Ikaw. Ang anak mo? Oo, ako. Tunay na malupit ang aking kapalaran. Ang aking anak ay katatapos lang ipanganak kamakailan. Pagkatapos ay pumanaw siya. Dito ko siya inilibing. Bawat taon. Laging bumibisita ako sa kanya. Kausapin siya. Iyon pala, ang anak ko ay maaaring buhay pa. Ngunit, ang kapalaran ay nasa kamay ng Diyos. Hindi nila ako tinrato ng masama. Noong gabing iyon, malapit dito, nakakita ako ng isang sanggol na babae. Hindi ko alam kung sino ang mga magulang niya. Gaano kasadlak. Naiwanan ang bagong panganak na sanggol. Sa gitna ng malalim na kagubatang ito, ang maliit na sanggol na iyon ay namana rin mula sa kanyang mga magulang. Ang matingkad na pulang birthmark, ang karamdamang ito ay talagang malungkot. Gayunpaman, nang makita ang maliit na sanggol na iyon, naramdaman ko, nakakita ako ng pag-asa sa buhay. Iyon ang nagpatuloy sa akin. Ang lakas ng loob na Yung, gusto kong itanong. Naaalala mo pa ba, ang araw na nakita mo ang bata, anong petsa? Siyempre naman, naaalala ko. 5 ng Hulyo taong 2002. Posible kaya? Posible kayang siya ay? Oo, siya ang anak ko, si Julia Jo. Wow, ang bilis ng reaksyon niya sa allergy. Hindi pa siya gaanong kumakait. Hindi ito masyadong kapana-panabik. Hindi ko na kaya ito. Paano kung subukan natin ang mas kawili-wili? Kayo lahat, habarin niyo ang damit niya para sa akin. Tutulungan ko siya mag-record ng video at i-upload online. Para ang mga netizen ay makapagbigay ng donasyon para sa iyo, para sa paggamot. Habarin mo. Masarap ba ang peanut butter na iyon? Habarin niyo lahat ng damit niya para sa akin. Matapang ka pa rin kumagit sa akin. Tumigil. Julia. Julia. Mabilis, ang gamot, mabilis. Ibigay mo sa akin ang gamot ni Jinchen. Ano ang nararamdaman mo? Salamat. Salamat, Tatay. Bakit mo iniligtas itong hamak na babae? Naglakas loob lang siya. Manahimik ka. Monica. Talagang naging labis ang pagpapalayo ko sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit naging napakalikot ka. Ikaw. Ikaw ngayon. Ngayon ay naging napakalupit ka. Hindi ko talaga inaasahan. Tatay. Pati ba para sa babaeng iyon ay sinasabi mo yan sa akin? Julia Jo, papatahin kita. Huwag kang gumawa ng gulo. Sa susunod na ilang araw, kailangan mong manatili sa bahay, at tunay na pag-isipan at pagnilayan. Payagan mo siyang umuwi. Binibini, pakiusap. Huwag kang matakot. Ayos na ngayon. salamat. Julia. Masasagot mo ba ako sa tanong ko noong nakaraan tungkol sa bagay na iyon? Ang iyong mga magulang, nagkaroon ba sila ng karamdamang ito? Hindi. Ginoong Zhao, huwag kang tumawa. Mula pagkabata, iniwan ng aking mga magulang. Pinalaki ako ng aking ina. Dinala niya ako sa maraming doktor. Lahat sila nagsabi na ito ay isang namamanang sakit. Walang ibang mas mabuting paraan. Ang petsa, ang lugar, at itong pulang batik ay tumutugma lahat. Ginoong Zhao, ano ang sinasabi mo? Julia, ikaw ay ako. Kung ngayon, bigla ko itong sasabihin, matatakot ba siya? May alitan siya kay Monica. Malamang alam na niya, mahirap tanggapin lahat ng sabay-sabay. Maghihintay ako hanggang sa dulo ng kumpirmasyon ng parent-child DNA test. Ikaw ay empleyado ko. Bilang isang boss, may obligasyon ako na alagaan ang aking mga empleyado. Tungkol kay Monica. Hindi ko talaga inaasahan. Hindi ko inaasahan na magagawa niya. Ang ganito, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan.
Kaya naman, Julia, umuwi ka muna ngayon. Binibigyan kita ng araw na pahinga. Magpahinga kang mabuti. Salamat, Ginoong Zhao. Ang buhok na ito. Dalhin mo sa akin at sa kanya para sa isang paternity DNA test. Opo. Ginoong Zhao, ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Julia Zhu na aking nakala. Mahirap ang pamilya ni Julia Zhu. Para makapag-aral sa kolehiyo, palagi siyang nagtatrabaho saan-saan. Dati siyang waitress, naghugas ng pinggan at nagde-deliver pa ng pagkain. Lahat ito ay kasalanan ko. Sa mga taon na ito ay dumanas siya ng napakaraming hirap. Ikaw bukas. Bukas, ibigay mo ang gamot na inireseta ni Dr. Lee kay Julia Zhu. Hindi dapat siya magkaroon ng anumang problema. Opo. Ito ay para sa'yo. Salamat. Hi Julia Zhu. Maaari ba tayong mag-usap? Sa pagitan natin, wala nang dapat pag-usapan. Ang nangyari noong araw na yon, pasensya na. Tulad mo rin ako, pareho kaming may allergy na dulot ng Nevus flammeus. Pero palagi ko, itong nakokontrol ng maayos. Hindi alam ng aking nakababatang kapatid na ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng apneas, kaya naman, Kaya niya akong apihin, insultuhin. sa tingin ko sa pagitan niyong dalawa, may hindi pagkakaunawaan. Hindi siya ganoong klaseng tao. Ang hindi pagkakaunawaan ay siya ang iyong nakababatang kapatid. Ano man ang gawin niya, palagi mo siyang poprotektahan. Sa pagitan natin, wala nang dapat pag-usapan. Sandali. Kunin mo itong ointment. Maganda ito sa paggamot ng allergy. Napakaganda ng epekto. Hindi ko kailangan. Kahit hindi mo kailangan, isipin mo rin ang iyong ina. Pag-isipan mo kahit kaunti. Gusto mo pa bang mag-alala ang iyong ina sa'yo? Salamat. Julia Zhu, hindi lang ang ama ko ang naiimpluwensyahan mo. Gusto mo pa ring mangakit sa aking nakatatandang kapatid. Hindi kita hahayaan. Ang kliyenteng ito, ngayong gabi, kailangan mong harapin sila. Siguraduhing mapipirmahan ang kontratang iyon. Ang trabahong kasalukuyan mong hinahawakan, ibigay mo muna sa akin. Manager Wang, ang negosyo sa kliyenteng ito ay hindi responsibilidad ko. May problema ba sa paglipat ng trabahong ito? Naiintindihan ko. Julia Zhu, si Ginoong Zhao, siya ay kilala sa paglalaro. Mag-enjoy ka lang. Uminom ka ng inumin kasama ko. Ikaw naman. Ginoong Zhao, tingnan mo ito mula sa aming kumpanya. Itong kontrata, kung walang problema, maaari na natin itong pirmahan agad. Ikaw na, alis na, lumabas ka na. Bilis, bilis, bilis. Isara ang pinto. Ginoong Zhao, tingnan mo ito. Bakit ka nagmamadali? Ang kontratang ito ay maaaring pirmahan anumang oras. Kung ganoon, dapat ka munang manatili. Uminom ka ng inumin kasama ko. Ginoong Kian, kung ngayon ay hindi mo plano na pirmahan ang kontrata, uwi na ako. Gusto mo pa bang umalis? Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw, ang inuming ito, kailangan mong inumin. Uminom ka man o hindi, kailangan mong inumin ito. Ano ang ginagawa mo? Kung ipagpapatuloy mo ito, isusumbong kita sa pulis. Kahit isumbong mo ako sa pulis, kailangan mo munang lumabas bago ka makapagsumbong. Kahit na ang iyong damit ay medyo luma na. Ngunit ang iyong anyo at tindig ay katanggap-tanggap pa rin. Hanggat paglilingkuran mo ako ng mabuti, pipirmahan ko agad ito. Ikaw na babaeng bastos ka, naglakas ka pa na suntukin ako? Halika rito. Huwag mong isipin na ngayon, makakalabas ka sa pintong ito. Ngayon, huwag mo nang isipin na umalis sa pintong ito. Sinabi ko sa'yo na lumaban, hindi ka umaasang makakaalis sa pintong ito. Bakit ang daming pulang pantal sa iyong katawan? Ano ba talaga ang iyong sakit? Umalis ka.
Hindi ko inaasahan na ang sakit na pinakaayaw ko ang nagligtas sa aking buhay. Ang pamahid na ito ay napakahusay para sa paggamot ng mga allergy. Kunin mo na lang. Hindi niya ako niloko. Ang gamot na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Pasensya na. Pasensya na. Julia Joe, mali ang pagkalkula mo sa halaga ng kontrata na nagdulot sa amin, ang Zhao Group, na mawalan ng hanggang bilyon-bilyong piso. Sinasadya mo ba ito? Ang kontratang ito ay hindi ko responsibilidad. Totoo ba iyan, Manager Wang? Ang kontratang ito ay talagang responsibilidad ni Julia Joe. Manager Wang, kahapon, malinaw mong sinabi sa akin na pumunta at pirmahan ang kontrata at ibigay ang lahat ng sa iyo. Kalokohan, hinding-hindi ko sinabi sa iyo na umalis. Sa aling kliyente? Julia Joe. Ang pagpirma ng kontrata sa mga kliyente ay hindi kailanman bahagi ng iyong trabaho. Kung magsisinungaling ka, tiyakin mong kapanipaniwala. Yu Wang, naninirang puri ka sa akin. Ang sinabi ko ay ang katotohanan. Julia Joe, sa tingin ko naiinggit ka kay Monica, kaya sadyang gumanti ka sa Zhao Group. Tama. Hindi ko ginawa. Sa tingin ko, sadyang ginawa mo ito. Mali ka pero ayaw mong aminin. Ang isang tao na may karakter na tulad mo ay napakababa at hindi ko alam kung paano nakapasok ka sa Zhao Group. Paano ka pa nakapasok? Wala siyang pera o impluensya. Siguradong ginamit niya ang kanyang katawan para umangat. CJ, kung igigit ninyo, kasalanan ko ito. Kung gayon, tingnan na lang natin ang kiki. HMPH, suriin ang CCTV para saan? Maaari ba kitang pagtulungan? Hindi mo rin nakikita ang iyong sarili. Ano ka ba? Ang mga mahihirap na tao ay nagbubunga ng mahihirap na supli. Ang anak ng isang tagalinis. Ang anak na iyon ba ay magiging mabuting tao? Huwag mong pag-usapan ng ganyan ang nanay ko. Mali ang sinabi ko. Ang nanay mo ay isa lamang, mababang uri. Lahat tayo ay maaari. Tapakan siya. Ikaw din ay isang mababang uri. Julia Joe, maglakas loob mo akong saktan. Zhao, ikaw at si Julia Zhou, ang resulta ng ANE test ay lumabas na. Alan, narinig mo ba yon? Ang resulta ng DNA test ay lumabas na. Malalaman natin agad kung si Julia ay anak natin. Alan, kailangan mo akong tulungan. Hanapin mo agad ang anak ko. Tapang mo akong saktan. Nabaliw ka na ba? Hindi mo alam. Sa isang salita ko lang, maaari kitang ay patanggal sa Zhao Corporation. CJ, ayoko na naman talagang magtrabaho dito. Nagre-resign ako. Masaya ka na? Tigil. Ano pa ang gusto mo? Julia Joe, hindi mo iniisip pagkatapos mag-resign, papalayain na lang kita. Dahil sa iyong pagkakamali, naging sanhi ng pagkalugi natin sa Zhao Corporation. Sino ang dapat managot tungkol kay Julia Joe? Hindi ka maaaring umalis. Kailangan mong bayaran ang perang ito. Walang kinalaman ito sa akin. Hindi ako magbabayad. Ayaw mong magbayad. Kung gayon, maaari kang makulong. Wala kang ebidensya. Bakit mo ginagawa ito? Julia Joe, kailangan mong maunawaan ang sitwasyon. Ang taong nasa harap mo ay ang pinakamayamang tao sa Haicheng, ang anak ng pamilyang Zhao. Sa isang salita niya lang, maaari kang makulong. Sa tingin ko hindi na kailangan ni Monica makipag-usap ng marami sa kanya. Ang nanay niya ay napakahirap, hindi man lang makabili ng bahagyang mamahaling damit, hindi makabili ng kahit ano, di ba? Paano siya magkakaroon ng milyon? Sa iyong paningin, mayroon pa bang hustisya? Julia Joe, pinag-uusapan mo ang hustisya sa akin. Dito, ako ang batas. Hayaan mong sabihin ko sa ang perang ito, hindi ko babayaran kahit isang kus. Kung hindi, ipadala mo na lang ako sa kulungan. HM, ayaw mong magbayad? Sige. Pero paano kung sabihin ko ito sa iyong nanay na pilay ang paa? Hulaan mo, tutulungan ka ba niyang magbayad? Tumawag ka ng tauhan, dalhin siya sa istasyon ng pulis. Sandali lang. Ano na naman ang mali? Hindi ba sinabi ko sa'yo sa bahay na pag-isipan ang iyong mga pagkakamali? Ang nangyari kahapon ay kasalanan ko, kaya ngayong araw gusto kong pumunta sa opisina para humingi ng paumanhid, pero hindi ko inaasahan. Nagagawa siya ng peke na kontrata, nagdulot ng pagkalugi sa ating kumpanya ng milyon-milyon.
Nakipagkita ako sa kliyente kagabi. Hindi naman ako talaga nasa opisina. Ang kontratang ito ay hindi ko responsibilidad. May ebidensya ka ba ng pakikipagkita sa kliyente? Mayroon akong ebidensya. Maaari siyang magpatotoo para sa akin. Ma'am, naaalala mo ba ako? Kahapon sa hotel, hawak mo ang aking mga damit. Aksidente akong nabangga ka. Ikaw, pag-isipan mo ng mabuti. Julia Jo, huwag mong isipin na kahit sino ay makakatulong sa iyo bilang saksi kung magsisinungaling siya tungkol sa pagiging nasa hotel. Paano natin iyon malalaman? Zhao, kagabi, naiwan ang damit sa hotel. Pumunta siya para kunin ang mga yon. Kaya kahapon, talagang pumunta siya sa hotel. Tinatatanong kita. Kagabi, talagang, nakipagkita ka ba kay Julia Jo? Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti, sagutin mo ulit. Kung magsisinungaling ka, alam mo ang mga kahihinatnan. Masama na nga, sinermo na ako ng ama dahil sa insidente kahapon. Kung sasabihin niya na nagpunta si Julia Jo sa hotel, matatapos na ang lahat. Kahapon sa hotel, hindi ko siya nakilala. Julia Jo, narinig mo ba yan? Iyan, Zhao, pakiisip po muli. Kagabi sa hotel, ikaw ang may hawak ng damit na iyon. Malinaw na nabangga kita. Babae, hindi pa kita nakilala. Kinuha ko ang damit na iyon, tapos umuwi na ako. Ikaw ba ay nagkakamali sa akin para sa iba? Hindi, imposibleng magkamali ako. Iyan, Zhao, pakiisip po muli. Julia Jo, hindi na ba sapat yan? Ito ay parang pagpilit sa isang tao na magbigay ng maling testimonya. Ama, nakikita mo ba ang lahat ng ito? Sa tingin ko talagang sinadya niyang gumanti sa akin. Sige na, ang bagay na ito, tapusin na natin dito. Ama, paano naman magiging ganoon na lang? Nagdulot siya ng milyon-milyong pagkalugi sa ating kumpanya. Iyan na lahat mula sa ating pinaghirapan. Naniniwala akong hindi sinasadya. Ama, Julia Jo, pumunta ka sa opisina ko sandali. Sige po. Pakikuupo. Zhao, hindi po talaga ako iyon. Alam kong hindi ikaw yon. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na ikaw ang magdala ng pagkalugi ng kumpanya at hindi ko hahayaan na makulong ka. Pakikuupo. Monica, ang batang ito, ay sobrang nasira ko. Noong bata pa siya, hindi ko siya masyadong binantayan. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong hindi siya manggulo muli sa'yo. Zhao, bakit po kayo mabait sa akin? Dahil ikaw ay akin. Sasagutin ko muna ang tawag na ito. Paumanhin po, Ji Zhao. Ang ulat ng DNA test ay mali. Si Julia Jo ay hindi ang iyong tunay na anak. Ulat ng DNA test, nagkaroon ng pagkakamali. Si Julia Jo ay hindi mo tunay na anak. Ano? Paano nangyari yon? Lahat ay perpektong tumugma. Imposible ito, Ginoong Zhao. Paulit-ulit naming sinigurado na tama ito. Lahat ba ng ito ay nagkataon lamang? Ginoong Zhao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maaari ka munang umalis. Gusto ko munang mapag-isa. CJ. Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Zhao kanina? Ano talaga iyon? Pero ang sitwasyon ngayon ay hindi maganda. Magtatanong ako ulit mamaya. tigil. Ma'am, Nakipagkita ka ba kahapon kay Julia Jo? ako. Pwede ka namang maging tapat, ngunit pinili mo magsinungaling at magtago. Ano ang tunay mong motibo? Hindi ka naman siguro pinadala ni Julia Jo, di ba? Mukhang tinutulungan mo ako, ngunit sa halip ay pinapalala ang hinala ng aking ama. Kung hindi dahil doon, paano naman ang aking ama? Madali siyang mapapatawad. Hindi, paano ko matutulungan si Julia Zhu? Kung hindi iyon, ano pa? Mas gugustuhin ipagsapalaran ang pagkatanggol sa akin ng aking ama para lang tulungan ka. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatuwirang paliwanag, sasabihin ko sa aking ama na tanggalin ka agad. Monica, tinulungan kita dahil anak kita. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Monica, ako ang nanay mo. Huwag mo akong hawakan. Nababaliw ka na sa sinasabi mo. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan, sisirain ko ang bibig mo. Monica, ang lahat ng sinabi ko ay totoo.
Nagpakuha ako ng mga DNA test ng maraming beses. Ikaw nga ang anak ko. Monica, tingnan mo. Imposible ito. Imposible ito. Malinaw na ako, ang anak ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Paano ako magiging ang anak ng isang tagapamahala ng bahay? Naglakas loob kang linlangin ako, naghahanap ka ba ng kamatayan? Monica, naiintindihan kita. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero ito ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, palagi kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Inaasahan ko lang na ikaw ay lumaki ng malusog. Akala ko noon ay sasama sa akin ang sikretong ito. Habang buhay, hindi ko inakala ang araw na magkakakilala tayo. Monica, ako. Huwag kang lumapit. Monica, huwag kang masyadong emosyonal. Hindi ako lalapit. Paano ito posible? Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Binalaan kita. Kung maglakas loob ka sa labas, na magsalita ng kalokohan, hinding-hindi kita papalampasin. Monica, hindi ako magsasalita ng kalokohan. Huwag kang mag-alala, okay? Monica. Tatay. 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 Ano ito? Anong nangyari? Si Monica at kami ay hindi magkadugo. Hindi ako ipinanganak sa ospital, ipinanganak ako. Imposible na nagkaroon ng pagkakamali sa pagkuha ng sanggol. Siguradong nilinlang ako ng katulong na iyon. Hihilingin ko kay tatay na paalisin siya. May problema ito, mali ito, impossible ito. Walang pagkakamali. Si Monica ay hindi nga ang aking tunay na anak at kay Alan. Pero hindi ipinanganak sa ospital si Monica. Paano yun nangyari? Isa siyang tagapamahala ng bahay. Noong panahong iyon, nagkamali siya sa pagbibigay ng pampatulog bilang nutritional supplements. Itinurok sa akin at kay Alan na kakapanganak pa lang mga bata. Natakot siyang managot. Kaya gumawa siya ng isang bagay, pinagpalit ang mga sanggol. Kung gayon, paano ang kapatid kong babae? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung siya ngayon ay buhay o patay na. Tatay, alam ba ni Monica? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Alam mo, matagal na tayong nagsasama. Sa loob ng maraming taon, itinuring ko na siyang parang sarili kong anak. Antayin na lang natin mamaya, saka natin sabihin sa kanya. Sa ngayon, itago muna natin sa kanya. Sino? Tatay, Monica, kailan ka uuwi? umuwi lang ako. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Sinabi ko kay tatay na mayroon bagong proyekto sa pamumuhunan at pinarepaso ko kay Oo, Kung gayon, kayong dalawa muna ang mag-usap. Babalik ako sa aking silid. sige. Paano ito nangyari? Hindi talaga ako ang tunay na anak ng aking ama. Bakit? Bakit? Monica, huwag ka nang umiyak. Mahalaga ang kalusugan mo. Huwag mo akong tawagin yan. Hindi ka ang nanay ko. Hindi ka. Monica, huwag kang mag-alala. Hindi kita pinipili. Nakilalanin akong nanay mo. Kailangan mo lang gawin ang trabaho mo. Bilang nakatatandang anak ay sapat na. Palagi kong itata ang sikretong ito. Bakit? Wala akong kakayahan. Nabigyan ka ng ganitong buhay ngayon. Kaya naman, sisikapin ko na lang na mapanatili ang posisyon mo ngayon. Walang kwenta iyan. Ngayon alam na ni tatay at ng kuya ko na hindi kami magkadugo. Tiyak na malalaman nila ang tunay na anak ng pamilyang Zhao. Hindi pa ngayon, hindi pa ba nahahanap? Gayon pa man, alam ko kung sino talaga ang tunay na anak. Sino? Sino iyon? Ang nasa iyong kumpanya, si Julia Zhu. Si Julia Zhou. Si Julia Zhu. Kakapasok niya lang sa iyong kumpanya noon. Palagi ko na siyang binabantayan mula noon. Siya at ang asawa ni Ginoong Zhao ay may matingkad na pulang nunal. Nang mga panahong iyon, masyadong bata ka pa. Ang sakit ni Ginoong Zhao ay gumaling na rin. Kaya, hindi mo alam na ang pamilyang Zhao ay mayroon din na genetic illness na iyon. Si Julia Zhou. Ang bastos na iyon. Paano siya posibleng maging ang anak ng pamilyang Zhao? Sigurado ka ba?
Nalaman na ni Ginoong Zhao na si Julia Zhu ay maaari ang kanyang tunay na anak. Nag-utos siya sa isang tao na magsagawa ng isang FEH test. Sa kabutihang palad, nalaman ko sa oras, gamit ang aking ipon para suhulan ang doktor doon para pekin ang mga resulta. Monica, mahal ko, sinabi ko na sa iyo na tiyak na tutulungan kita. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang araw, malalaman nila, kapag dumating ang panahong iyon, tapos na ang lahat. Monica, pakinggan mo ako. Kung gusto mong pamunuan ang pamilyang Zhao, ang posisyon ng panganay na anak, dapat tayo kumilos ng may determinasyon. Anong paraan ang meron? Julia Jo, si Ginoong Zhao ngayon ay humihingi sa'yo na pumunta sa opisina sandali. CJ. Ginoong Zhao, hinahanap mo ba ako? Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Julia Jo, ang Zhao Group, isang araw tiyak na lilipat sa mga kamay namin ng aking kapatid. Bakit mo ako hinahanap? Hinahanap kita dahil gusto ko na ikaw ay umalis sa Zhao Group at umalis sa Haicheng. Bakit? Dahil galit ako sa iyo. Nasisukahan kitang makikita sa grupo ng Zhao. Nasisukahan kitang makasama sa parehong lungsod. Narito ang 1 milyon. Ito ang halagang hindi mo at ng iyong ina kayang kitain sa buong buhay ninyo. Sa pagtatrabaho, kunin mo ang perang ito at umalis ka dito. Ayoko niyan. Monica Zhao, wala akong galit o sama ng loob sa iyo. Bakit mo palagi hinahabol ako? Dahil lang ba, mahirap lang ang pamilya ko? Oo. Dahil lang sa pagiging mahirap mo. Anong karapatan mong tapatan? Ako. Julia Jo, kung hindi ka aalis, patuloy kitang hahabulin. Pahihirapan, pag-isipan mong mabuti. Ginoong Zhao. Lumaki ako sa syudad na ito mula pagkabata. Ngunit dahil lang sa isang salita, kailangan kong umalis, hindi ko ito matatanggap. Kahit ano pa ang sabihin mo, kahit magkano pa ang ibigay, hindi ako makikipagkompromiso. Sige, Julia Jo. Iyan ang sarili mong desisyon. Monica Zhao, anong gagawin mo? Ito ay lugar ng trabaho. Julia Jo, lahat ito ay dahil sa iyo. Monica, anak ko. Julia, bakit mo ito ginawa? Nanggulo na nga sa'yo si Monica dati, pero kailangan mo pa ba siyang saksakin ng kutsilyo? Ako? Hindi ko iyon ginawa. Talagang hindi ko iyon ginawa. Ang lahat ng ito ay isang sitwasyon na siya mismo ang lumikha. Hindi ko nga siya hinawakan. Bago kami pumasok dito, mayroon bang ikatlong tao rito? Julia, sa simula ay inakala ko, mabuting babae ka. Hindi ko inasahan na magiging ganito kakalupit, karumal-dumal ito. Hindi ganoon. Ang sakit-sakit, mamamatay, na ba ako? Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay, Monica. Nandito si tatay. Dadalhin ka agad ni tatay sa ospital. Dadalhin kita. Ginoong Davis, pakinggan niyo ang aking paliwanag. Ako, Ano pa ang maipapaliwanag mo? Akala ko noon ay spoiled si Monica, kaya kanya laging binubuli. Ngayon tila. Tama si Monica. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa anumang simpatiya. Julia, kung may mangyari kay Monica, pananagutan mo ito. Teka lang. Monica, magiging okay ka. Nandito si Dad. May paraan ba? ang pinakamagandang paraan ay ang paalisin siya magpakailanman. Okay lang, Dad. Kasalanan ko lahat. Hindi ko inalagaan ng mabuti si Monica. Nakita mo ba? Malaki ang nawalang dugo ni Monica. Siguradong sobrang sakit ang nararamdaman niya. Dad, magiging okay si Monica. Kalma lang. Julia, bakit ka nanginginig ng ganyan? Anong problema? Anong nangyari? Nanay, hindi ako. Hindi ko nilayon na patayin si Monica Zhao. Ang kutsilyo, sinaksak niya ang sarili niya nito. Naniniwala sa iyo si Mom. Nakita naming lahat gamit ang sarili naming mga mata. Ayaw mo pa ring umamin. Ngayon ay ipaglalaban ko ang katarungan para kay Monica. Ipaghiganti siya.
Mahal na binibini, ito ay siguradong hindi pagkakaunawaan. Ito ay siguradong hindi pagkakaunawaan. Doktor, kumusta ang anak ko? Ang bato ng pasyente ay nabutas. Kritikal ang kanyang kalagayan. Ngayon ay maaari lang nating mabilis na maghanap ng kidney donor para sa transplant. Mga mapagkukunan ng kidney transplant. Transplant. Lead Source Alpha. Sa pinakamataas na bilis, mula sa lahat ng mapagkukunan ng bato, sa ilalim ng aming grupo, Alpha Group, patakbuhin ang pagtutugma. Gayon din, yung dalawang iyon. Ginoong Zhao. Kumusta? Sa kasalukuyan, lahat ng database ay hindi pa nakakahanap ng angkop na donor ng bato na tugma kay Binibini, ngunit sina Julia Zhou at Letizia Zhou. Ganoon ba? Opo, Hindi ko ibibigay ang aking bato. Ang lahat ng nangyari ngayon ay disenyo niya. Wala itong kinalaman sa akin. Arestuhin silang dalawa. Bitawan niyo ako. Sinaktan mo si Monica. Ito ang nararapat mong gawin. Julia Jo, wala kang pagpipilian. Kung susunod ka at makikinig, bibigyan pa rin kita at ang iyong ina ng paraan para mabuhay. Kung hindi, mamatay ka na lang. CJ, pumapayag akong mag-donate ng bato. Ngunit kailangan mong palayain ang aking ina. Hindi pwede, Julia. Huwag mong gawin yan. Masyado ka pang bata. Hindi mo dapat gawin yan. Hayaan mong ako na lang. Ayos lang ako. Ang pagkawala ng isang bato ay hindi makamamatay sa akin. Hindi. 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 Julia, makinig ka sa nanay mo. Huwag kang pumirma. Magdodonate ako ng bato. Huwag kang pumirma. Huwag kang pumirma. Kaliwete siya. Makinig ka sa akin. Okay. Simulan na. Julia, Julia, bumalik ka. Julia, hindi. Bumalik ka. Julia, makinig ka sa nanay mo. Huwag kang umalis. Nurse, hindi pa ako nasa operate. Magdodonate ng bato. Bakit sa katawan ko? Walang sugat. Binigyan ka namin ng anesthetic injection pagkatapos noon. Pumasok agad ang nanay mo. Sinabing gusto niyang mag-donate ng bato para sa... Ano? Hindi mo pa ba narinig? Siya ang nag-donate ng bato para sa pamilya Zhao. Ang pangalan niya ay Letizia Zhou. Dahil sa pagkabigo ng operasyon, namatay siya. Nanay. 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 Gumising ka. Gumising ka, nanay. Hindi. Huwag mo akong takutin, nanay. Nanay, hindi ba tayo nagkasundo? Nakailangan ko pa rin. Alagaan ka kapag matanda ka na? Nanay, paano mo masasabi? Sa paraang sinisira mo ang iyong pangako, nanay? Nanay, gumising ka, umuwi na tayo. Uwi, huwag mo akong hawakan. Nanay. Nalinis na ba ang lahat? Monica, huwag kang mag-alala. Doktor, nahawakan ko na. Ang lahat, ang pagkamatay ni Letizia ay ituturing na lamang isang aksidente. Walang makakaalam. Sa ganitong paraan, si Julia Jo na lang ang may iwan mag-isa. Hindi ko inaasahan na ang iyong paraan ay maging kapaki-pakinabang, ha? Ngayon, tunay na kinamumuhian siya ni ama at ng kanyang kapatid. Monica Zhao. Monica Zhao, ikaw ang sanhi ng pagkamatay ng aking ina, ikaw. Julia, anong gusto mong gawin? Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Monica Zhao, sapat na ang pananakit mo sa akin. Bakit mo kailangang saktan ang aking ina? Siya lang ang tanging pamilya ko. Bakit mo kailangang patayin siya? Monica Zhao, ibalik mo ang buhay ng aking ina. Monica, papayasin kita. Nabaliw ka na ba?
Julia Jo. Anong ginagawa mo? Ilabas mo ang kutsilyo. Hindi ba sabi mo, ayaw mong saktan si Monica? Bakit ano ang ginagawa mo? Papayasin ko siya dahil pinilit niya ako. Lahat kayo ay hindi makakilala ng tama at mali. Dahil lang siya, anak ninyo. Kahit pa pumatay siya ng tao, poprotektahan ninyo siya. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Anong problema mo? Hindi ako basta-basta nagsasalita. Siya ang pumatay sa nanay ko. Ang pagkamatay ng nanay mo ay aksidente habang operasyon. Hindi ito aksidente. Narinig ko siya ang nag-utos sa doktor. Dapat panagutan mo ang sinasabi mo. May pruweba ka ba? Pruweba. Pruweba. Wala akong pruweba. Kaya walang sinuman ang maniniwala sa akin. Nanay. Patawad. Walang silbi ang anak mo. Hindi ko kayo maipaghihiganti. Ginoong Zhao, pinabilis ninyo ang pagsusuri. Lumabas na ang kinship test report. Babalik na ako para samahan ka. Si Julia Jo ay ang inyong biological sister. Huwag. Huwag. 8. Anong tawag mo sa kanya? Ama. Nagpad-na test ako. Siya nga ang kapatid ko. Ang tunay niyong anak. Grabe. Kuya, kailan mo ba talaga siya nakita? Si Julia Jo. Siya ang tunay kong anak. Pagligtas ng mga tao. Pagliligtas ng mga tao. Kaya pala. Totoo ngang siya ang anak ko. Ama. Nakita ko siyang kaliwete. Kaya sinubukan ko. At hindi ko inakala na talaga siyang. Malinaw na ngayon, napakamalinaw na. Bakit hindi ko agad siya nakilala? Ama. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung sana mas mabilis akong nakakilala sa kanya. Hindi ko sana siya pinilit, hindi ko sana siya sinaktan. Kung sana lang siya ay nakaranas ng masama. Paano ko mapapatawad ang sarili ko, Ethan? Ama. Ang isang mabuting kapatid ay tiyak na ligtas. Tiyak na magiging maayos siya. Doktor, kumusta ang anak ko? Kahit hindi mataas ang palapag, at may tumpok ng basura na nagsilbing buffer. Gayunpaman, sa mga internal na organo, maraming pinsala ang nangyari, lalo na sa likod ng ulo, may cerebral blood vessel, na nanganganib na pumutok. Kung hindi siya magkamalay, magiging problema ito. Ama, kumusta, Ama? Makinig ka sa paliwanag ko. Ako. Ano pa ang maaari mo? May paliwanag ng maayos? Dati iniisip ko, na spoiled si Monica, kaya lagi kanyang inaapi. Ngayon nakikita ko, tama si Monica. Mga taong tulad mo, talagang hindi karapat-dapat sa awa. Nasaktan mo si Monica. Ito na dapat ang ginawa mo. Julia Jo, wala kang pagpipilian. Kung susunod ka lang, maaari pa kitang bigyan at ang iyong ina ng pagkakataon mabuhay. Kung hindi, mamatay ka na lang. Kasalanan ko. Hindi ba si tatay, nag-alaga ng mabuti sa'yo? Sa loob ng 20 taon. Naghirap ka doon sa loob ng 20 taon. Sa napakahirap na paraan. Sa wakas pinayagan ka ng Diyos na bumalik sa piling ni tatay. Ama. Ngunit si tatay, hindi ka mahanap. Hindi nakarating sa tamang oras upang pigilan ng gulo sa pagitan mo at ni Monica. Nagdulot iyon sa iyo na maging ganito ngayon. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Ama, huwag kang maging ganito. Kung malaman ni Alan, magagalit siya sa akin. Mamatay sa pagkamuhi. Nangyari ang mga ito. Walang sinumang nais ito. Hindi rin namin inaasahan na mabigo ang operasyon. Si Letizia Zhu ang nagpalaki sa kanyang kapatid upang lumaki. Sa paningin ng kanyang kapatid, siya lamang ang pamilya. Ngayong patay na si Letizia Zhu.
Siguradong nawasak ang kanyang kapatid. Ngunit kami, sino ang makakahula? Na ang kanyang kapatid ay pipiliing tumalon mula sa gusali. Ang kanyang ugali ay tulad ni Alan. Mapagmahal at tapat. Julia. Alam ni Papa na mali siya. Papatawarin mo ba si Papa? Kung Majay gising ka. Handang si Papa. Handang ibigay ni Papa ang 10 taon ng kanyang... Gumising ka, okay? Gumising ka, pakiusap. Sabi, hindi pa patay si Julia Jo. Kung gayon, ano? Kung sasabihin niya ang totoo, matatapos ang lahat. Monica, huwag kang magpanik. Nahulog si Julia Zhu mula sa napakataas na lugar. Tiyak na hindi siya nakaligtas. Oo, tiyak na hindi siya nakaligtas. Kuya, Bakit gising ka na? Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Ipapainit kita ng sabaw ng manok para makabawi ka ng lakas. ayos lang ako. Kuya, iyon si Julia Jo. Monica, gusto kong kausapin si tatay. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka biological na anak ni tatay. Isang alipin sa aming bahay ang nagkamali at dinala ka rito para palitan. Alam namin ni tatay ang tungkol dito, kaya patuloy kaming naghahanap para sa tunay na tagapagmana ng pamilya Zhao. Si Julia Jo ba yun? Lenan, may ipinagawa ako na DNA test. Siya nga ang aking biological na kapatid. Monica, gusto mo bang hanapin ang biological mong mga magulang? Kung handa ka, matutulungan kita. Hindi. Ayaw ko. Kami ni kuya at tatay ay magkasamang nanirahan ng mahigit 20 taon. Sa puso ko, kami ang tunay na pamilya. Huwag ninyo akong iwan. Hindi ninyo ako maaaring iwan ni tatay. Hangal. Mananatili kang kapatid ko, huwag kang mag-alala, Lenan. Kung gayon, kumusta naman si Julia Zhu? Kumusta na siya? Nakaligtas siya. Ngunit sabi ng mga doktor, baka hindi na siya magkamalay pa kailanman. Si tatay ay palaging nasa tabi niya. Mauna na ako. Ang Julia Jo na ito ay napakaswerte talaga. Hindi pa siya namatay dahil dito. Mas mabuti pa kung hindi na ako magising pa ulit kung hindi. Ginoong Davis. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Julia na nakuha ko. Mahirap ang pamilya ni Julia. Upang makapag-aral sa kolehiyo, palagi siyang nagtatrabaho kahit saan. Naging waitress siya, naglalaban ng pinggan, at naghatid pa siya ng mga order. Ang mga kalosing ito ay dahil nagtrabaho ka kahit saan nitong mga nakaraang taon. Isang batang nagdurusa. Hindi siya nagkaroon ng magandang araw. Julia, gising ka na ngayon, di ba? Gising ka na, titiyakin ng tatay na may tama ang lahat ng mga pagkakamali. Julia. Monica, bakit ka na parito? Leo, ang Julia ay pamilya mo, kaya syempre pamilya ko rin siya. Gusto ko siyang dalawin. Julia. Julia. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta ka? Nasaan ito? Ah. Sino ako? Julia. Sino ako? Julia, anong nangyayari sa'yo, Julia? Sino ka? Ako ang iyong tatay. Julia, anong nangyayari sa'yo? Tatay. Hindi kita kilala. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Wala akong kilala sa inyo. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita kilala. Huwag mo akong hawakan. Sige, sige, sige. Huwag na kitang hahawakan. Julia, tingnan mo ako. Ako si Ginoong Davis. Hindi kita sasaktan, Julia. Leo, tingnan mo ako. Kilala mo ba ako? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano ang nangyari? Mama. Nasaan ang aking ina? Nasaan ang aking ina? Gusto kong hanapin ang aking ina. Julia, ang iyong ina ay... Sobrang emosyonal siya ngayon. Hindi na siya dapat gambalain pa. Pumunta ka munang tumawag ng doktor. Julia. Mamaya, dadadalahin kita para makita ang iyong ina. Ano sa tingin mo?
Doktor, pakisuri nga ang aking kapatid. Ano ang nangyayari? Nabagok siya sa likod ng ulo, at saka, dati pa, sobra ang kanyang emosyon. Maaaring ito ay post-traumatic stress disorder. Sa ngayon, kailangan mo siyang samahan madalas. Huwag na huwag, guguluhin pa ulit siya. Sige, naiintindihan ko. Sundin ang payo ng doktor. Baliw ba si Julia? Gusto kong makita kung baliw ka ba talaga o nagpapanggap ka lang. Julia, kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Mamamatay tao. Siya ang mamamatay tao. Siya ang pumatay sa aking ina. Hindi mamamatay tao sina Julia at Monica. Ang iyong ina ay namatay dahil sa aksidente habang nag-opera. Namatay. Ina. Ang aking ina. Pumanaw na ang aking ina. Wala akong ina. Wala na akong ina. 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 Lahat ito ay dahil sa iyo, namatay ang aking ina. Ikaw ang mamamatay tao. Papayuan kita. Papayuan ka. Julia, Mamamatay tao. Ang pagkamatay ng iyong ina ay isang aksidente. Walang kinalaman si Monica dito. Doc, pakawalan mo ako. Bakit? Diretsahan sinabi ni Julia na ang pagkamatay ng kanyang ina ay may kinalaman kay Monica. Posible ba? Bakit? Palaging sinabi ni Julia na ang kanyang ina ay pinatay ni Monica. Posible ba yon? Impossible. Ama, medyo spoiled si Monica pero tiyak na hindi siya. Papatay. Tama ka, pero palagi kong naramdaman na hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Baka may iba pa, subukang alamin kung sino ang doktor. Na siyang nag-opera sa ina niya noong araw na yon. CJ. Monica, anong nangyari sa lig mo? Sino ang umistorbo sa iyo? Si Julia Joe iyon. Gising na siya. Ano? Gising na siya, pero baliw siya. Wala siyang kinikilala. Pero noong nakita niya ako, nakatitig lang siya. Sinabi niya, pinatay ko ang kanyang ina. Nakita ito ng ama at kapatid. Isang araw, paghihinalaan nila ako. Paano nangyari ito? Mama, tulungan mo ako. Alam na ng ama ngayon na si Julia Joe, ang kanyang tunay na anak. Kailangan kong ipaalam sa kanya na ako ang pumatay kay Letizia Joe. Lahat ito ay plano ko. Hindi ako patatawarin ng ama. Papatalsikin niya ako sa pamilya Joe. Mama, sa ngayon, ang tanging masasandalan ko ay ikaw. Monica, huwag kang magmadali. Hahanap si Mama ng solusyon. Julia Zhu, huwag mo akong sisihin. Kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagkuha ng posisyon ni Monica bilang panganay na anak ng pamilya Zhao. Sa susunod mong buhay, sana ipanganak ka sa isang mabuting pamilya. Napakakainis. Hindi ko rin alam kung gagana o hindi. Sa susunod mong buhay, sana isilang ka sa isang mabuting pamilya. Hulihin mo siya para sa akin. Julia. Ayos lang, ate. Nahimatay lang siya. Binibining late. Bakit ikaw? Ang anak ko ay walang sama ng loob sa iyo. Bakit mo siya gustong patayin? Sabihin mo sa akin.
Ginoong Davis, dinala ko na dito ang doktor na nagsagawa ng operasyon kay Leticia Zunoon. Hindi ako, talagang hindi ako. Ginoong Davis, patawarin niyo ako, Ginoong Davis. Kaya pala ganoon. May nagutos nga pala sa'yo, sa operating table, na patayin si Leticia Joe. Sabihin mo sa akin, sino talaga ang nag-utos sa'yo? Siya. Opo. Ako nga po iyon. Binigyan ko siya ng halaga para ibigay kay Leticia Zhu. Noong kukunin ang kanyang bato para magkaroon ng maliit na aksidente, para si Leticia Zhu ay mamatay sa operating table. Pero sino ang mag-aakala na ang kasuklam-suklam na babaeng ito ay natuklasan pala ang aking plano? Natakot ako na kung malaman ng iba, kaya't napilitan akong patayin siya. Talaga kang malupit. Bakit mo ginawa yan? Dahil may sama ako ng loob sa kanya. Noong bata pa kami, siya at ay nagtrabaho bilang mga kasambahay. Noong panahong iyon, dahil lubos na nangangailangan ang pamilya ko para mabuhay, nagnakaw ako ng mga gamit ng ama para ibenta. Pero sino ang mag-aakala na ibinunyag niya ako? Kahit ngayon, nararamdaman ko pa rin ang sama ng loob. Ngayon, napakaganda na, isang pagkakataon, paano ko naman palalampasin? Malinaw na kasalanan mo. Gusto mo pa rin gumanti. Talaga kang... Dahil alam niyo na lahat ngayon, wala na akong sasabihin pa. Patayin niyo man ako o hindi, nasa sa inyo na iyan. Kahit papalayain kita, ang batas ay hindi magpapalaya sa'yo. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Hindi inaasahan ni Ama na ang ina ng aking kapatid na ampon ay mapapatay pala ng aming kasambahay. Sa huli, kasalanan ko ito kay Julia. Julia. MS Lee. Ano ang mangyayari kay MS Lee? Makukulong ba siya? Nakapatay na siya. Ibig sabihin parusang kamatayan. Mamatay ka. Parusang kamatayan. Ama. Si MS Lee sa bahay natin. Kahit hindi kalakihan ang kanyang nagawa, nagpakahirap naman siya. Hindi siya maaaring mamatay. Monica, alam kong may mabuting puso ka. Pero sa bagay na ito, wala nang magagawa ang sinuman. Julia, subukan mong kumain ng kaunti. Ayoko. Kung hindi ka kakain ng ganito, paano magiging malusog ang iyong katawan? Halika, anak. Kumain lang tayo ng kaunti. Ayoko kumain. Ama. Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Ang kaso lang, ang ate mo na ganito. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Ilang araw na, wala pa ring pagbabago. Ama, ang pagiging ganito ni ate ay dahil lahat sa pagkamatay ni Emma Leticia. Paano kung dalhin natin si ate sa libingan ni Emma Leticia? Baka sakaling bumalik ang kanyang malay. Wala na ring ibang paraan. Gawin natin ang sinabi mo. Julia. Hindi ba't hinahanap mo ang iyong ina? Dito nakalibing ang iyong ina. Halika, puntahan natin siya. Nanay. Patawarin mo ako. Dahil lahat sa iyong anak na hindi sumusunod, hinayaan kong patayin ka ng isang kontrabida. Nakahiga doon ng mag-isa. Sobrang sakit siguro, di ba? Nanay. Paano mo naman? Iniwan mo akong mag-isa. Paano ako mabubuhay pagkatapos nito? Julia. Ang pumatay sa iyong ina.
Napadala na namin sa istasyon ng pulis. Kalma ka lang. Siguradong, hindi ko siya hahayaang. Siguradong gagawin ko, magbayad siya. Julia. Malinaw na naming naimbestigahan. Ang pumatay sa iyong ina ay ang kasambahay ng pamilyang Zhao, si Li Shurong. Noong mga taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng alitan sa iyong ina, kaya, Hindi. Hindi siya ang tunay na pumatay ay si Monica Zhao. Julia. Binubuli ka nga ni Monica. Ngunit hindi niya gagawin. Kunin ang buhay ng iyong ina. Narinig ko ito gamit ang sarili kong mga tainga. Paano naman magiging peke ang lahat? Alam ko na iyon mula pa noong una. Paano mo naman ipapadala si Monica Zhao sa kulungan? Pamilya mo siya, kaya dapat tulungan mo siya. Kung gayon, bakit mo pa ako inililigtas? Julia, ikaw ang aking biological na anak, hindi ko maaaring hayaan na makita kang mamatay ng ganoon na lang. Ano ang sinasabi mo? Impossible. Impossible. Julia, pakinggan mo ako. Nagkaroon na tayo ng Lela test. Talagang anak ka ng pamilyang Zhao. Isang tunay na supling. Hindi ako. Hindi ako. Julia, 20 taon na ang nakalipas. Ay ang aming kasambahay ng pamilyang Zhao, pinagpalit ang mga bata sa kabutihang palad. Sa kabutihang palad, ngayon ay, nagkita na tayo. Julia. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Hindi ka, aking pamilya. Ang aking pamilya ay ang aking ina lamang. Mga kasabwat kayo. Mga kasabwat na pumatay sa aking ina. Julia, kumalma ka muna. Ang bagay na ito, si Monica, ay walang kinalaman kahit kaunti sa pagkamatay ng iyong ina. Totoo, si Monica ay nagkamali noon. Ngunit ginagaranti ako na hindi gagawin ni Monica ang ganitong bagay. Julia. Humihingi ako ng paumanhin. Sa ngalan ni Monica, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Kumalma ka lang. Pag uwi natin, tiyak na, gagawin ko ang lahat ng kabayaran sa'yo. Kabayaran. Hindi ko kailangan ang anumang kabayaran. Ang gusto ko lang ay ang taong pumatay. Sa aking ina ay magbayad ng kanyang buhay. Magagawa mo ba iyan? Sinabi mo ng maraming beses na ako ay iyong biological na anak. Ngunit sa iyong puso, mas pabor ka pa rin kay Monica. Naniniwala ka sa kanya, hindi sa akin. Kung gayon, bakit mo pa gusto akong kilalanin bilang iyong anak? Julia. Uwi na tayo at mag-usap, paano? Ikaw at si Monica ay dapat mag-usap ng direkta at malinaw. Wala akong pag-uusapan sa kanya. Ngunit tayo ay isang pamilya. Isang pamilya. Ikaw at ako ay hindi isang pamilya. Wala akong naging ama mula pa noong bata. Ang aking ina lamang ang nagpalaki sa akin. Ang pangalan ko ay Julia Zhu. Hindi isang tao mula sa pamilya. Ang aking pamilya ay ang aking ina lamang, si Letizia Zhu. Wala akong ama. Hanggat ako ay isang araw, gagawin kong magbabayad si Monica Zhao ng kanyang kasalanan. Gagawin kong bayaran niya ang buhay ng aking ina. Julia, ama. Ama. Hindi niya ako kinikilala. Ayaw niya sa akin bilang kanyang ama. Ama. Galit ngayon si Julia. Naniniwala siyang si Monica ang pumatay kay Chazeo. Ano man ang sabihin natin ngayon, hindi siya makikinig. Maghintay tayo. Ipapaliwanag natin ng maayos mamaya. Mauunawaan niya rin. Halika na, Julia, ginawan ka ni nanay ng paborito mong paanang manok. Julia. Julia. Tingnan mo, binilhan ka ni nanay ng bagong damit. Gusto mo ba? Julia ko, sa puso ni nanay, palagi kang ang pinakamahusay. Nanay, paano mo nagawang iwan si Julia ng nag-iisa?
Ayaw mo na ba kay Julia? Nanay. Patawad. Alinsunod sa Criminal Law ng People's Republic of China, Artikulo 232. Ang hatol ay ang sumusunod. Ang akusado, si Li Shurong, ay gumawa ng sinadyang pagpatay. Hinito lang mamatay. Ipapataw ngayon. Ipapataw ngayon. Monica, ang nanay mo ay talagang gustong bago siya mamatay, na makita ka sa huling pagkakataon. Bilasin mo, nauubusan na ng oras. Teka lang. Monica, bakit ka dumating? May ilang salita na gusto kong sabihin sa kanya. 5 minuto na lang. Sa hitsura kong ito. Siguradong pangit tingnan, di ba? Basta't hindi ka magagalit. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Sa aking mga mata, ikaw ay isa lamang, walang halagang utusan. Worth it bang gawin ito? Napakawalang malay na bata. Dahil ikaw ay aking anak. Sa mundong ito, walang ina ang hindi nagmamahal sa sarili niyang anak. Walang kwentang ina ay hindi nakapagbigay sa iyo ng magandang kahit itong huling bagay ay nabigo pa ring gawin. Pero sa kabutihang palad, hindi naghihinala sa iyo si Ginoong Zhao. Ngayon, si Julia Zhu ay tiyak na pipilitin na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Tiyak na hindi siya aaminin si Zhao Xiangyang. Isang paraan palabas ay inihanda na ni nanay para sa tahimik kang magiging ng Zhao. Nanay. Monica, anong tinawag mo sa akin? Wala akong ina simula ng bata pa ako. Ikaw ang pinakamabait na tao sa akin, maliban sa aking tatay at kuya. Ang marinig kang tawagin akong nanay bago ako ay sapat na para maging masaya. Dumating na ang oras. Malamig dito, dapat ka nang bumalik sa lalong madaling panahon. Nanay. Nanay. Julia Zhou. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Nanay. Monica Zhao, naglakas loob ka pa ring pumunta. Ikaw ang Samira sa buhay ko. Mula nang dumating ka, lahat ay nagbago. Julia Zhou, gusto kitang patayin. Gusto kitang patayin. Sinira ko ang buhay mo. Monica Zhao, dapat kang maging malinaw. Malinaw, ikaw, laging nang aasar sa akin. Sa kumpanya, lagi mo akong pinahihirapan. Sa harap ng lahat, hinahatak ang aking damit. Tinawag akong tanga upang insultuhin ako. Sa aking mga damit, nagwiwisik ng pulbos. Dito, pinakain kita ng peanut butter na nagdulot sa akin ng allergy. Ngayon, ito ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Sino ba talaga ang sumisira? Sa lahat ng sakani, Dahil sa nararapat lang sa iyo yan. Ipinanganak ka talaga na isang mababang tao, hindi ka talaga nararapat na mabuhay sa mundong ito. sinasabi mong ganyan, hindi ba nakakatawa? Kung gusto mong sabihin, ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Zhao. Ikaw ay isang kapalit lang. Manahimik ka, manahimik ka. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Jia. Ako ang tunay, Julia Zhou. Ikaw na mababang uri. Huwag kang umasang makukuha mo. Ang aking tatay at kuya, papatayin kita. Ikaw ang pumatay sa aking tunay na ina. Sinira mo ang lahat. Gusto kitang patayin. Tunay na ina. Kaya pala si Li Shurong ang nanay. Hindi nakapagtataka. Papatayin ka niya. Magtaglay, lahat ng sisi para sa... Monica Zhao, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Ang kanyang pagkamatay ay isang nararapat na paghihiganti. Ang nanay mo ay isang haliparot. Patay na siya. Hayaan na siyang mamatay. Hindi ako katulad mo. Monica, lahat ng ito, ginawa mo ba talaga?
Ang lahat ba ng ito ay talagang ginawa mo? Kuya. Hindi ko. Sinabi iyon ng walang pag-iingat kanina. Dahil ako ay nalito dahil nagalit ako. Kaya ko nasabi iyon. Kuya, dapat maniwala kayong lahat sa akin. Magpapadala ako ng mga tao upang magsagawa ng DNA test sa pagitan mo at ni Lee Shurong. Kung hindi ka, kanyang anak, maniniwala ako sa'yo. Monica, umunabot na tayo sa puntong ito. Dapat mong sabihin ang totoo. Tama iyan. Si Lee Shurong ay ang aking tunay na ina. Sinabi niya sa akin na hindi ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Zhao. Si Julia Zhou ang tunay. HMP. Ang mababang babaeng iyon. Paano siya magiging panganay na anak na babae ng pamilya kung tatanggapin mo siya pabalik kung gayon matatapos ang lahat? Ngunit, hanggat mamatay siya at ang kanyang mababang inang mamamatay ng magkasama, tahimik akong makukuha ang posisyon ng panganay na anak na babae ng pamilyang Zhao. Hahaha. Monica, baliw ka ba? Oo, baliw nga ako. Ang lahat ng ito ay dahil pinilit mo ako. Kahit na mayroon ka na anak na ito, ano pa ang gusto mong hanapin? Isang tunay na anak. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw ang nagkamali. Pero ayaw mo pa rin magsisi. Talagang pinaparamdam mo sa akin ang pagkadismaya. Tatay. Kahit para sa mababang babaeng ito, sasabihin mo iyan sa akin. Julia Zhou. Papatayin kita. Monica, lumayo ka sa kanya. Huwag ka nang makipagtalo. Monica. Monica, Monica. Bakit ka napaka-bobo? Kahit pa mahanap ko si Julia, anak pa rin kita. Hindi ako mali. Ako ang tunay na ginang ng pamilyang Zhao. Monica. Monica. Julia. Umuwi ka sa akin. Ginoong Zhao, hindi ako babalik sa iyo, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong mga iniisip. Patay na si Monica. Natanggap na niya ang kanyang parusa para sa kanyang mga pagkakamali. Julia. Tumira ako kasama niya ng 20 taon. Mayroon akong damdamin para sa kanya. Kaya noong panahong iyon ay pinili kung paniwalaan siya. Ngunit ngayon alam ng ama, nagkamali ang ama, nagtiwala ang ama sa maling tao. Mapapatawad mo ba si ama? Julia. Umuwi ka sa akin. Ama, anong ginagawa mo? Gumising ka, Ama. Ito ang utang ko sa kanya sa maraming taon. Julia. Patawarin mo ako, okay? Ginoong Zhao, hindi mo kailangang gawin ito. Gusto ko lang manatili dito. Manatili sa lugar na ito kung saan buong buhay na nabuhay ang aking ina. Umuwi ka na lang. Sa wakas, matutupad ko ang aking pangarap na maging isang pintor. Ngayon, maraming tao ang pumipila para bilhin ang aking mga obra. Ginamit ko ang aking ina bilang tema at nagdaos ng painting exhibition. Sinabi ng lahat na napakabuti at mapagmahal mo. Ina, nangako ako sa iyo noon. Noong nagsimula akong kumita, bibili ako ng bahay. Tingnan mo, nabili ko na. Nakakalungkot. Hindi ka na naririto. Ina. Linggo-linggo, nagsusulat pa rin siya ng mga liham sa akin. Ngunit sa aking puso, hindi ko pa rin makalimutan. Sinabi mo sa akin, anong dapat kong gawin? Alam ko, ang gusto mong sabihin sa akin. Maghintay ka pa ng kaunti. Marahil balang araw. Makakalimutan ko na.